Ang lalaking ito ay isang single father na nag-aalaga ng anak dahil ang kanyang asawa ay kinuha lahat ng pera at umalis ng bahay 3 taon na ang nakalilipas araw-araw pagkatapos ng klase. Ay dadalhin ng ama ang kanyang anak na babae sa junkyard para magtrabaho dahil wala siyang sapat na pera. Para bayaran ang karagdagang klase ng anak niya isang araw habang kumakain sila ng magkasama, ay sinabi ng batang babae na nahihilo siya at masakit ang ulo. Sinabi rin ng mga katrabaho na ilang araw na ang nakalilipas. Ay napansin na nila na mukhang maputla na ang anak niya, kaya dinala ng ama ang anak niya sa doktor para magpatingin. At nalaman na ang anak niya ay may leukemia, kaya madalas siyang makaranas ng matinding sakit ng ulo. Sinabi ng doktor na kailangang simulan agad ang chemotherapy, kung hindi ay hindi na makakayanan. Pagkatapos noon ay ipinasok rin ng ama ang anak niyang si Hee sa ospital. At kailangang maghintay ng tamang donor ng bone marrow bago maisagawa ang operasyon. Pero ang bayad sa ospital para sa chemotherapy ng anak niya ay napakalaking halaga. Isang araw ang asawa niyang matagal nang umalis ay dumating sa ospital at binigyan ang ama ng larawan ng isang batang babae na halos kasing edad ng anak niyang si Hee at itinuro sa ama ang paraan para makakuha ng pera para mabayaran ang ospital at operasyon ng anak niya. Ito ay ang pagkidnap sa batang babaeng anak ng mayaman. Nagulat at natakot ang asawa. Kung makukulong siya ay hindi na niya maaaring alagaan si Hee. Pero siniguro ng asawa na hindi siya makukulong. Dahil mayaman ang pamilya na iyon at kilala rin sila, kaya ayaw nilang magkaroon ng eskandalo. Kaya hindi sila magsusumbong sa pulis at saka inaabuso rin ang batang iyon. Narinig ito ng ama. Pero tumanggi pa rin siya dahil ayaw niyang gumawa ng masama. Pero nang makita niya ang anak niya na nahihirapan sa kama sa ospital, kasama ang napakalaking gastusin para sa paggamot at operasyon, kaya nagpasya ang ama na sundin ang plano ng dating asawa. Nang gabing iyon ay nagmaneho ang ama patungo sa bahay ni Yoo-hee para isagawa ang kidnapping. Habang nagmamaneho malapit na sa bahay ng target, ay biglang may batang babae na tumakbo sa harap ng sasakyan. Pagkatapos noon ay nahimatay ang batang babae. Kinuha ng ama ang larawan ng batang target niya. At napansin na ang nahimatay na batang babae ay siya ring nasa larawan, kaya tinawagan niya agad ang asawa niya para sabihin natagpuan na niya si Jo-hee, kaya binuhat na ni Myung-jun ang batang si Ro-hee pauwi. Nang umagang iyon pagpasok sa bahay ay nagulat siya nang makitang nakatayo si Ro-hee. Sa loob ng bahay kalmado ang bata at may mga sinabing puno ng kumpiyansa. Nang magtanong si Yoo-hee tungkol sa lubid sa mesa, sinabi ni Myung-jun na para sa paglalabada lang iyon. Biglang tinanong ni Yoo-hee kung sino siya at lumabas na hindi na niya maalala kung sino siya. At wala rin siyang naaalala kahit anong memorya. Ginagalugad ni Yoo-hee ang bawat sulok ng bahay nang makakita siya ng drawing ng dalawang mag-ama sa dingding. Ay tinawag niya si Myung-jun na tatay. Agad namang sinabi ni Myung-jun na tatay nga siya, tatay niya ang bata. Nang magtanong si Jo-hee kung ano ang pangalan niya, sinabi ng ama na Hee ang pangalan niya. Tinanong pa ng bata kung anong nangyari. Nabunggo ba ang ulo niya? Dapat may dahilan kung bakit nawala ang memorya niya. Tatay mo ba talaga? Hindi naman magkamukha hindi mo ba ako pakakainin ng kanin, tatay? Lumakad si Myung-jun palabas ng bahay at tinanong sa sarili kung totoong nawala ng memorya ang batang ito. Kung gayon, bakit ang talino niya pa rin? Maya-maya bumalik si Myung-jun dala ang dalawang rice ball, pero sinabi ni Ji na ayaw niyang kainin iyon. Pero kinain niya rin ang rice ball, pagkatapos ay sinabi na okay lang naman. Pero hindi ibig sabihin na nasiyahan siya. Gusto niya sa susunod ay magluto ng maayos na kanin ang tatay. Nanigarilyo ka ba, tatay? Ayaw ko nang naamoy ang masangsang na amoy na iyon. Lumakad si Myung-jun palabas at tinawagan ang tunay na tatay ni Yoo-hee para humingi ng ransom. Pero tumunog lang ang telepono at walang sumagot. Kinabukasan ipinakita ni Myung-jun ang galing sa paggawa ng puting pancake para kainin ni Ro-hee, pero hinindihan ito ng bata. At ayaw talaga niyang kainin ang pancake. Pagkatapos ay napansin ang supot ng harina. Na-expired na 4 na taon na, kaya sinabi niya sa tatay. Sa tingin mo ba ang mga gumawa ng harina na ito ay nagsulat lang ng expiration date para dekorasyon? Kinain ko ang mga ganito kaya lumaki ako ng ganito. Nakakatuwa rin noong pinilit ni Myung-jun ang bata na kumain ng pancake. Ay binatukan siya ni Yoo-hee, pagkatapos ay tinanong kung talaga bang bahay niya ito. Nakakainis at nakakasuka rito. Galit na galit si Myung-jun nang marinig iyon, pero nang makitang bubuksan ni Yoo-hee ang pinto ay sinabi niya, maghahanda akong maligo ng tanungin ni Yoo-hee kung wala bang mas komplikadong babasahin dito. Sinabi ng tatay na mga librong pambata lang ang meron, pagkatapos ay binigyan niya si Yoo-hee ng tablet para manood ng cartoons at maglibang. Si Myung-jun ay pumunta sa tindahan para bumili ng gamit sa bahay at magluto ng kanin para kay Zo-hee. Pagkatapos ay tinawagan ulit ang mga magulang ni Zo-hee, pero walang sumasagot. Tinawagan ng tatay ang dating asawa para sabihing hindi niya makontak ang tatay at nanay ni Zo-hee, pagkatapos ay nalaman na wala rin ang dating asawa sa ospital para alagaan si Hee. Kaya sumakay ng taxi ang tatay papuntang ospital para tingnan ang kalagayan ng anak niya. Sa oras na iyon sa bahay ay hawak ni Yoo-hee ang tablet at nagbukas ng web browser. At parang ugali na agad siyang pumunta sa international news site na CNN, pagkatapos ay binasa ang mga balita sa Ingles mula sa news site na ito. Nagulat din si Yoo-hee nang malaman niyang kaya niyang magbasa at umintindi ng Ingles ng matatas. Pumasok si Myung-jun sa ospital pero hindi pinakita sa iba na naroon siya. Dahil iniisip niyang siya ay isang kidnapper, pagkatapos ay pumasok sa kwarto para palitan ang ihi ng anak niya. Nang marinig na may paparating ay nagtago si Myung-jun sa ilalim ng kama. Matapos mahuli ng nurse, ay mabilis na tumakbo si Myung-jun, sinundan siya ng head nurse at sinabi sa tatay na natagpuan na ang tamang donor ng bone marrow para kay Hee. Pero kailangan niyang bayaran muna ang overdue na bayarin sa ospital at gastusin sa operasyon.
Si Myung-jun ay napakamot na lang sa ulo nang marinig iyon. Pagkatapos ay naalala niyang naiwan niya si Jae-hee mag-isa sa bahay. Agad na sumakay ng taxi ang tatay pabalik sa tindahan. At bumili ulit ng pagkain para lutuin kay Yuhi nang makita ng bata ang pagkain niluto ng tatay. Ay mukha siyang dismayado. Pagkatapos ilagay ang pagkain sa bibig ay sinabi ni Yuhi. Ulitin mo pero dahil gutom na ako kakainin ko na lang kahit ganito maya-maya ay tinanong ni Yuhi si Myung-jun. Alam mo ba tatay na matatas ako sa Ingles pagkatapos ay nagsalita siya ng mahabang Ingles. Pagkatapos ay Chinese sunod ay Japanese at Russian kaya natulala si Myung-jun. Tinanong ulit ni Yuhi kung nasaan ang nanay niya bakit wala siyang nanay sa bahay. Patay na ba siya? O naghiwalay kayo niloloko ba siya ni nanay kinumpirmahan na lang ni Myung-jun para matapos ang usapan. Sa gabi sinubukan ulit ni Myung-jun na tawagan ang tatay. At nanay ni Yuhi pero naka-off na ang telepono nila. Nagpa siya si Myung-jun na pumunta mismo sa ifila ng bahay ni Yuhi para magmalasakit pero nakita niyang patay ang ilaw. At wala silang bakas ng pag-aalala kay Yuhi na nawawala. Sumakay si Myung-jun sa kotse at naghanap ng dapat gawin pagkatapos mangignap ng bata. Bumalik ang tatay sa bahay at inalagaan si Yuhi tulad ng paraan na inalagaan niya ang sariling anak na si Hee. Biglang tinanong ni Yuhi si Myung-jun na parang sinaktan mo ako tatay no. Bakit puro pasa ang dalawang kamay ko nagulat ang tatay. Pero sinubukang itago ito sa pagsabing kinagat ka ng bubuyog kaya ganyan narinig ito ni Yuhi at bumulong. Siguro nga ganun na nga, ganyan ang ugali ng tatay paano niya magagawang saktan ako biglang naisip ni Myung-jun ang isang ideya. Hiniling ng tatay kay Yuhi na sabihin ang tatay miss na miss kita para ma-record ito ipinaliwanag ni Myung-jun na. Gusto niyang marinig ang boses ng anak para magkaroon ng inspirasyon sa trabaho pero naguluhan si Yuhi. Dahil hindi niya nakitang nagtatrabaho ang tatay kahit kailan. Pagkatapos ay nasabi niya ang tatay pero huminto ulit at hiniling sa tatay. Nabilhan siya ng telepono para direktang makapag-usap. Parang napansin niya ang kahirapan ng tatay. Kaya pumayag din si Yuhi na sabihin tatay para ma-record ito ni Myung-jun. Sadyang kinurot ng tatay si Yuhi para mas malakas ang pagsabi niya pagkatapos ay naglaro silang masaya. Nang dumating ang gabi pinakinggan ni Myung-jun ang recording at balak ipadala sa mga magulang ni Yuhi pero nang tawagan niya ay hindi pa rin makontak ang tatay ni Yuhi. Nag-text si Myung-jun sa dating asawa na hindi niya sila makontak kaya pupuntahan niya ang bahay para tingnan ang ginagawa nila. Nagmaneho ang tatay papunta sa eskinita ng ifila ni Yuhi at nakita ang isang ambulansya na pumasok. Pumasok si Myung-jun sa loob at nakita ang maraming tao at mga reporter na nagtitipon doon. Pagkatapos ay nakita ang mga pulis na binubuhat ang mga bangkay ng magulang ni Yuhi papunta sa ambulansya. Iniulat ng reporter na ang biktima ay si Miss Choi, isang direktor ng malaking ospital. Kasama ang asawa niya na pinatay sa bahay na ito ilang araw na ang nakalipas. Nang marinig ito ni Myung-jun ay nagpanik siya kaya tumakbo palayo. At bago yon si Officer Park Sang-joon kasama ang mga kasamahan ay dumating sa ifila para mag-imbestiga. At nakita ang may-ari ng bahay na si Choi Ginte na direktor rin ng isang ospital na sinaksak ng isang dermal sword sa katawan habang ang asawa niya ay tinapos ng paper knife na may namamagang katawan dahil may nagpaandar ng heater sa mataas na temperatura ng ilang araw. Pagkatapos ay tinanong ang kasambahay dahil siya ang unang nakakita sa mga bangkay ng mag-asawa. Sinabi ng kasambahay na halos walang kaaway ang mag-asawa. Pagkatapos ay naalala na nawawala ang anak nilang si Yuhi. Si Officer Sang-joon kasama ang mga kasamahan ay pumasok sa kwarto ni Yuhi para mag-imbestiga at nakita na puro libro lang ang naroon pagkatapos ay sinabi ng kasamahan na may nahanap silang kakaiba. Pumunta si Officer Sang-joon sa ibaba at nakita ang isang kwarto na parang operating room. Sa basement dumating ang isang tauhan at nagulat na dumating ang security company dito at tinanggal ang lahat ng TVs ng ifila. 4 na araw na ang nakalipas. Si Myung-jun na natataranta ay nagmaneho pa uwi at pilit na tinawagan ang asawa para iulat ang nangyari pero walang sumagot. Pagkatapos ay sinubukang mag-isip kung paano may iwasan ang pagkakasangkot sa kaso ng pagpatay. Nagpa siya ang tatay na magmaneho sa isang bakanting load at sinuksukan ng panyo ang tangke ng gasolina sa kasinindihan ito pagkatapos ay sumabog ang sasakyan. Sa oras na iyon may isang estrangherong lalaki na pumunta sa bahay ni Myung-jun. Hawak niya ang isang ladrilyo at binasag ang salamin ng pinto para makapasok. Narinig ni Yuhi ang ingay kaya bumangon siya at kinuha ang back scratcher para depensa. Pumasok ang estranghero sa kwarto kung saan natutulog si Yuhi. At parang may nakita siyang natatakpan ng kumot mula sa likod ng pinto, dahan-dahang lumabas si Yuhi. Pagkatapos ay hinampas ng malakas ang estranghero gamit ang back scratcher at tumakbo palabas. At hinabol siya ng estranghero ng buong bilis mula sa likuran. Pagbalik ni Myung-jun sa bahay nakita niyang basag na ang salamin ng pinto. Pumasok ang tatay sa bahay at hinanap si Yuhi sa lahat ng sulok pero hindi niya ito mahanap kaya nagmadali siyang maghanap sa labas. Habang tumatakbo at tinatawag ang pangalan ni Yuhi narinig ito ng batang tumatakbo palayo habang tinatawag siya ng tatay na Yuhi. Hindi pagkatapos ay nahuli rin siya ng estranghero. Tinanong ni Myung-jun ang isang rug picker kung nakakita siya ng batang babae sa paligid. Sinabi ng matanda, "Maliban sa akin at sayo, sino pa bang nandito?" Nang umalis ang rug picker bitbit ang kariton. Nakita ni Myung-jun ang back scratcher sa kariton nito. Kaya hinabol niya ito at hinawakan ang rug picker nang makita ng tatay ang isang paa sa ilalim ng kumot. Ay sinugod siya ng rug picker nang mahuli na siya ni Myung-jun. Itinulak ng rug picker ang kariton palayo. Binato siya ni Myung-jun palayo at hinabol ang kariton na gumugulong pababa sa dad. Sumalpok ang kariton sa isang hadlang kaya lumipad si Zohee. Agad na sumugod ang tatay at niyakap si Zohee para hindi ito tumama sa lupa. Pagkatapos ay ginising ni Yuhi si Myung-jun.
na nagising at malakas na sinisi ang tatay. Dahil iniwan niya akong mag-isa sa bahay kaya nangyari ito. Hindi mo ba balak tawagan ang pulis o ambulansya, baka naman nasa sitwasyon ka na hindi pwede mag-report sa pulis. Nangako ang tatay na bukas pupunta sila sa ospital. At sa police station din agad hinawakan ni Yuhi ang kamay ng tatay at sinabi, "Huwag mo na akong iwan mag-isa ulit." Si Officer Shang Juon ay nagulat ng kaso ng pagpatay sa mag-asawang Choi sa kanyang boss. At sinabi na ang may-ari ng bahay mismo ang humiling sa security company. Natanggalin ang lahat ng TV sa bahay 4 na araw bago nangyari ito. Binigay ng kasamahan ang isang na naglalaman ng ECDO ng isang aksidente sa harap ng bahay ni Director Choi. Ang ECDO ay nagpapakita na nahimatay si Yuhi sa harap ng isang kotse. At binuhat siya ng isang lalaki papunta sa kotse pero hindi rehistrado ang sasakyang ito. At sinusundan na ng pulis ang datos ng TVs para matunton ang sasakyan. Si Officer Shang Juon kasama ang kasamahan ay pumunta sa ospital ni Director Choi. Naama rin ni Yuhi para mag-imbestiga at nakilala si EA John Jinro, isang kasamahan ni Director Choi. Sinabi ng doktor na si Director Choi ay sobrang dedikado sa trabaho kahit pa nga nagtayo pa siya ng laboratory sa bahay. Pero bago iyon bigla siyang nag-leave para magbakasyon sa Singapore. Parang hindi kasama ang asawa niya sa bakasyon na iyon at madalas mag-away ang mag-asawa. Sa telepono ipinakita ng pulis ang larawan ng nangidnap kay Yuhi. Pero sinabi ng doktor na hindi niya kilala iyon. Kinumpirma ng kasamahan ang impormasyon at totoo nga na nag-book si Director Choi ng 2 tiket papuntang Singapore kasama ang anak na si Yuhi. Pero hindi kasama ang asawa. Kakaiba rin ang doktor kanina bagong patay ang kasamahan niya. Pero bakit parang kalmado lang siya? Pagkatapos ay nakatanggap ng tawag si Officer Shang Juon na natagpuan na ang kotse ng kidnapper. Dumating ang pulis sa lugar at natagpuan ang sasakyan. Sinabi ng kasamahan na may nasunog na telepono sa loob ng kotse pero napanatili ang SA na may history ng tawag sa 2 numero. Isa ay sa isang burner phone at ang isa ay kay Director Choi na tinawagan. Pagkatapos mapatay si Director Choi, inutusan ni Officer Shang Juon ang lahat ng pulis na hanapin kung may bakas ng paa o anumang ebidensya ng pagkaladkad sa paligid. Hiniling ni Officer Shang Juon na tawagan si Engineer Park Chu-won na siyang nagkabit ng teeth sa bahay ni Director Choi para kunan ng salaysay sa himpilan. Sinabi ni Engineer Park sa pulis na bago mapatay ang mag-asawang Choi, tinatawagan niya ako para tanggalin ang lahat ng teeth dahil gusto raw niyang gumamit ng ibang serbisyo ng kumpanya, kaya tinanggal ko lang ang mga kamera. Ayon lang sa hiling ni Director Choi, si Myung-jun ay nagligpit ng mga gamit at sinabi kay Yuhi na kailangan nating lumipat ng bahay para maiwasan ulit ang mga masasama. Muli ay iniwan ni Myung-jun ang kwintas na suot ni Yuhi sa backpack ng bata. Balak sanang tawagan ng tatay ang asawa, pero hindi niya makontak, kaya nag-iwan siya ng voice message na ngayon ibabalik niya si Yuhi sa bahay at susuko na rin. Pupuntahan niya si Hee ng isang beses bago sumuko, at sasabihin niyang ako lang ang gumawa ng lahat, kaya matulog kang mahimbing, siguraduhing aalagaan mo si Hee. Pagkatapos ay nagsalita si Yuhi at tinanong ang tatay, "Parang may pinapadalhan ka ng voice message ah. Bakit hindi mo tinanong kung gutom ako?" Si Myung-jun agad namang nagyaya sa bata na pumunta muna sa isang lugar. Habang kumakain si Yuhi ay nakaupo sa labas ng ospital at narinig ang isang magkasintahan na masayang nag-uusap tungkol sa isang kaso ng pagpatay sa mag-asawa sa isang ihila. Pumasok si Myung-jun sa ospital para bisitahin ang anak pero wala na si Hee sa kwarto. Agad tumakbo ang tatay para hanapin ang anak sa iba't ibang kwarto. Si Myung-jun ay umiiyak at sinisisi ang staff ng ospital na konting atraso lang sa bayarin. "Saan niyo dinala ang anak ko?" Dumating ang head nurse at sinabing inilipat na ng kwarto si Hee. Nabayaran na ang ospital at operasyon. Nakaschedule na sa 5 paghahati 6 ang operasyon ni Hee at ang pangalan mo ang nakalagay bilang nagbayad. Lumabas si Myung-jun sa ospital at nag-isip, "Hindi pwede akong sumuko ngayon." Si Myung-jun ay dinala si Yuhi para kumain ng duga ng baboy at hipon. Si Yuhi tiningnan ang duga at sinabing amoy mahirap ito. Pero kinain din niya ang isang piraso at sinabing okay lang ang lasa. Pagkatapos ay pinuri ng may-ari ng tindahan si Yuhi na maganda at matalino. Hindi man lang kamukha ng tatay. Narinig ito ni Yuhi at sinabi, "Kahit ako napansin ko na hindi ako kamukha ng tatay pero ang ganda ng nanay sa larawan." Sa sandaling ito tumawag ang dating asawa ni Myung-jun. Gusto ni Myung-jun na magmalaki at tinanong kung anong nangyari sa magulang ni Yuhi. Pero sinabi ng asawa na kakakita niya lang sa balita. Sinabi ng tatay na dinadala niya si Yuhi sa taguan. Kailangan kong magtiis hanggang 5 paghahati 6. Biglang sumigaw ang may-ari ng tindahan kay Myung-jun dahil nahimatay si Yuhi. Agad binuhat ni Myung-jun si Yuhi papuntang ospital para ma-emergency. Binuhat ng tatay si Yuhi sa ospital kung saan ginagamot ang anak niya para ma-emergency. Pagkatapos ay hiniling ng nurse kay Myung-jun na magparehistro. Pumunta ang tatay sa counter para punan ang impormasyon ng isulat ang pangalan ng pasyente. Nagpasya si Myung-jun na huwag isulat ang pangalan ni Yuhi, kundi ang pangalan ng anak niyang si Hee. Sinabi ng nurse sa doktor, parang inabuso ang batang ito dahil maraming pasa sa kamay. Agad inutusan ng doktor na tawagan ng pulis. Ngayon din, binigay ni Myung-jun ang registration form sa staff at hinintay na ma-input ang datos sa computer. Biglang sinabi ng staff na may error ang system kaya hindi pa marehistro. At hiniling kay Myung-jun na bumalik sa kwarto. Sinabi ng doktor kay Myung-jun na allergic ang anak mo sa hipon, hindi mo ba alam? Napansin ng staff na gumana na ulit ang system ng impormasyon. Kaya in-input ulit ang datos sa computer at nalaman na naka-admit na si Hee dati. Gising na si Yuhi at sinabing gusto niyang mag-car. "Tatay, kunin mo na rin ang bag ko." Akala ng doktor at nurse na pupunta talaga sila sa banyo, kaya hindi sila sinundan. Dinala ni Yuhi ang tatay sa banyo at tinanggal ang sa kamay niya at sinabi,
Bilisan natin bago dumating ang pulis. Sa oras na ito dumating na ang pulis sa ospital nang makita ang pulis dinala agad ni Yuhi si Myung-jun. Palayo tumakbo sila habang hinahabol sila ng pulis. Pero natamaan ang pulis ng kotse kaya hindi na nahabol ang dalawa. Sinabihan si Officer Sang-joon ng kanyang tauhan na may balita tungkol kay Yuhi kaya pumunta siya sa ospital para mag-imbestiga. At nalaman na may lalaking umiiyak na binuhat si Yuhi papasok sa ospital. Pero dahil may mga pasa at bakas ng injection sa braso kaya tinawagan ng nurse ang pulis. Sinabi ng kasamahan kay Officer Sang-joon na ang pasyente ay nakarehistro bilang Kim Hee hindi Choi Jo-hee. At si Kim Hee ay isang batang naka-admit na dito at ang guardian niya ay si Kim Myung-jun. Dinala niya ang batang kinidnap niya sa ospital pero ginamit ang pangalan ng anak niyang naka-admit. Baliw ba siya? Sa oras na ito sa labas ng kalsada tinanong din ni Yuhi si Myung-jun. Kagabi habang tumatakbo palayo sa magnanakaw narinig ko na tinawag mo akong Yuhi kaya nagtaka ako. Sino ka ba talaga? Kidnapper ka ba? Kung gayon sino ako? Sinabi ni Myung-jun na Choi Yuhi ang pangalan mo. Pasensya na. Si Yuhi ay umiiyak at sinabi, kidnapper ka pa, humihingi ka ng sorry, pinatay mo ba ang magulang ko? Sinabi ni Myung-jun na hindi ako ang gumawa noon. Tumakbo si Yuhi at hinabol siya ni Myung-jun. Pilit hiniling ng bata na ibalik siya sa bahay kahit hindi niya naalala ang lahat. Kung ibabalik mo ako magpapanggap akong walang nakita. Sinabi ni Myung-jun na uwi na tayo sa bahay. Dinala ni Myung-jun si Yuhi sa police station para sumuko pero pinigilan siya ni Yuhi at sinabing ako na lang mag-isa. Tatay Este, hindi ikaw na bahala sa daan mo, sabi mo mag-ooperahan ang anak mo. Pagkatapos ng operasyon kung gusto mong sumuko o mahuli ikaw na bahala, basta huwag muna ngayon. Nang mag-alala si Myung-jun kay Yuhi, sinabi ng bata na kidnapper ka pa, nagpapanggap kang mabait, umalis ka na. Pagkatapos ay umalis na rin si Myung-jun, at si Yuhi naman ay naghahanda ng mag-isa na pumasok sa police station. Biglang narinig ng bata ang sirena ng pulis, kaya naalala niya ang memorya. Noong gabing pinatay ang magulang niya, may dumating na sasakyang may sirena ng pulis sa bahay. Sa oras na ito tinanong ng isang pulis si Yuhi kung ano ang ginagawa niya rito. Si Myung-jun na naglalakad ng mahinahon sa labas ay tinawag ng pulis. Kaya tumakbo ng mabilis ang tatay at kalmadong hinabol siya ng pulis. Biglang lumitaw si Yuhi at tinawag na tatay, narinig ito ni Myung-jun at dahan-dahang lumabas. Agad tumakbo si Yuhi at niyakap si Myung-jun at nangakong hindi na siya maglalakad mag-isa. Pagkatapos ay nagpaalam sa pulis nang umalis na ang pulis. Biglang itinaboy ni Yuhi ang kamay ng tatay na si Myung-jun. Kinuwenta ni Yuhi kay Myung-jun na may sasakyang pulis na dumating sa bahay nila. Noong gabing pinatay ang magulang ko, hindi mo ba sinabi na mayaman ang pamilya ng tatay ko? Kaya ba nilang magsama-sama ang pulis para patayin ang tatay ko? Siguro may malaking boss na nag-utos. Ngayon kailangan mong panindigan ang kaligtasan ko. Malakas na tumanggi si Myung-jun sa hiling at sinabing 1-0 araw na lang susuko na ako. Sinabi ni Jo-hee na kung ganun. Kailangan mong panindigan ang kaligtasan ko at tulungan akong maalala ang memorya ko sa susunod na 1-0 araw. Sinimulan ni Yuhi na gumawa ng kasunduan sa pagitan niya at ni Myung-jun na may mahigpit na mga kondisyon. Hindi pwede gumamit ng dahas si Myung-jun kahit salita o gawa kay Yuhi. At kailangang pakainin ng maayos si Yuhi. Walang alaktawang pagkain, gagawin ni Myung-jun ang lahat para protektahan si Yuhi at susundin ang 100 ng opinyon ni Yuhi. Ang deadline ng kontrata ay desisyon ni Yuhi at kailangang sumang-ayon si Myung-jun ng walang kondisyon. At pumirma sa kasunduan, pagkatapos ay napilitang pumirma rin si Myung-jun sa kontrata na may mga kondisyong hindi pabor sa kanya. Habang dinadala si Jo-hee para kumain, sinabi ni Myung-jun sa bata na sinunog niya ang kotse. Dahil nakuha na ito ng security camera, ginaya ko lang sa pelikula, sinindihan ko at sumabog agad. Tinanong agad ni Jo-hee kung paano tayo makakapunta ngayon, wala kang plano para protektahan ako. Isang tulad mo, paano naging kidnapper ko? Si Myung-jun mabilis na sumagot na napilitan lang siya. Tinanong agad ni Yuhi, sino ang nag-udyok sa tatay na kidnapin ako? Matapos ang ilang sandali, inamin din ni Myung-jun na ang dating asawa niya. Tinanong ni Yuhi na maraming mayaman, bakit kami pa ang napili? Narinig ng tatay na may punto kaya nagtaka rin siya. Pagkatapos ay ipinilit ni Yuhi na makipagkita sa dating asawa niya. Myung-jun, kahit anong mangyari, sa isang law firm ngayon ay may meeting na nangyayari para pag-usapan kung sino ang magmamana ng napakalaking yaman. Mula kay Director Choi, ang tanging makakamana ng buong kayamanan ay si Choi. Jo-hee na kasalukuyang kinidnap, pero kung mamatay ang batang ito, kung gayon ang makakamana ng kayamanan ni Director Choi, ay ang kliyente natin na si Chairman Choi Young-joon at yuhin rin ni Director Choi. Sa mga abogado dito naroon si Attorney Choi na nagturo kay Yuhi, 1 taon na ang nakalipas. Si Officer Sang-joon kasama ang kasamahan ay pumunta sa ospital kung saan ginagamot si Hee para imbestigahan si Myung-jun. Sinabi ng nurse sa dalawang pulis na dati hindi madalas bumisita ang tatay dahil marami siyang utang sa ospital. Pero ngayon nabayaran na niya ang lahat ng bayarin at operasyon na umabot sa 5,000,000,000 won. Pero nang sabihin ko na nabayaran na ang operasyon, medyo nagulat siya. Sinundan ni Officer Sang-joon ang datos ng kamera para tingnan kung sino ang nagbayad ng operasyon ni Hee, pero nakita lang ang isang nakasuot ng itim na jacket na nakatakip sa buong katawan ang nagbayad ng ospital. Si Yuhi ay determinado na pumunta sa Seoul para hanapin ang dating asawa ni Myung-jun. Pero sinabi ng tatay na puno ng pulis doon, paano tayo makakapunta, kaya naisip ni Yuhi ang isang paraan. Pinisil ni Myung-jun ang ilong niya para baguhin ang boses at tawagan ang pulis, pero sinabi ni Yuhi, ang security camera hindi naman nakakakuha ng boses mo, bakit kailangan pang baguhin? Narinig ni Myung-jun na may punto ito, kaya ginamit niya ang tunay na boses para tawagan ang pulis. Narinig ng pulis ang tawag
At sinabi sa kasamahan na may tumawag na nakakita ng kahina-hinalang lalaki, kasama ang isang 11 taong gulang na babae sa park sa tabi ng lawa. Pagkatapos ay maraming pulis ang na-deploy sa park sa tabi ng lawa. Para hulihin ang suspect sina Myungjun at Suhee, ay nagmadaling tumakbo sa istasyon para sumakay ng tren papuntang Seoul. Pero habang bumibili ng tiket, pumasok ang mga pulis para hanapin ang kidnapper sa istasyon. Sinabi ni Suhee na hinintay lang nila ang kasama ng bata. Kaya mag-isa ka lang at maging natural ka. Pagkatapos ay mabilis na hinawakan ni Yuhee ang kamay ng isang batang lalaki. At sumama sa nanay ng bata papasok sa istasyon. Si Myungjun din ay nagmadaling pumasok sa istasyon para sumakay ng tren papuntang Seoul. Si Officer Sang Joon nang marinig ang ulat mula sa tauhan na may nakakita ng lalaki kasama ang isang 11 taong gulang na babae sa park sa tabi ng lawa, ay sinabi na hindi pa ito na i-publicize paano nalaman ng tao at nag-report malapit dito may istasyon. E-deploy ang lahat ng pulis doon. Lahat ng pulis ay na-deploy sa istasyon para maghanap, pero sina Suhee at Myungjun ay ligtas nang nakasakay sa tren papuntang Seoul. Habang nasa tren, sinabi ni Myungjun kay Suhee, "Iniwan ng asawa ko ang anak ko 3 taon na ang nakalipas, pero paminsan-minsan bigla siyang sumusulpot at nawawala ulit. Kaya sinundan ko siya ng palihim para malaman kung saan siya nakatira." Si Officer Sang Joon kasama ang kasamahan ay tiningnan ang datos ng kamera sa istasyon. At nakita na pumasok si Myungjun sa istasyon bago dumating ang pulis. Hiniling ni Officer Sang Joon sa boss niya na i-publicize na ang kaso, baka hindi naman sinasaktan ng kidnapper na ito ang bata. Kung gagawing public ang investigasyon, hindi niya kakayanin. Sina Myungjun at Suhee habang naglalakad sa kalye ng Seoul ay nakita ang balita na hinahanap ang nangidnap kay Choi Suhee, at ang larawan ni Myungjun ay lumabas na sa telebisyon sa buong bansa, kaya mabilis silang umalis. Si Engineer Park na nagkabit ng kamera sa bahay ni Yuhee nang makita ang balita ay pinagpawisan ng malamig at nanginginig ang buong katawan. Isang doktora na si Mo Yun-son ay nanood din ng balita na may kakaibang ekspresyon. Pagkatapos ay sinabihan siya ng sekretarya na tumawag ang pulis para makipagkita sa kanya. Si Direktor Mo ay pumunta sa himpilan at nakipagkita kay Officer Sang Joon para tumulong sa investigasyon ng pagpatay sa mag-asawang Choi. Sinabi ng pulis na bago napatay si Direktor Choi, kayo kasama ang 4 pang tao ay naglipat ng 2 bilyong won sa account niya, diba? Sumagot si Direktor Mo. Si Direktor Choi ay nagsasaliksik sa isang larangan. Ang mga doktor sa listahan ito ay nag-ambag para suportahan. Ang pananaliksik ito ay 20 deposit lang para sa shares. Magkaklase kami ni Direktor Choi noong nag-aral kami abroad. Talagang inaasahan ko na matagumpay ang pananaliksik niya, pero hindi ko inasahan na maaga siyang mamamatay. Nang tanungin ng pulis kung ano ang pananaliksik, sinabi ni Direktor Mo, ang etika ng propesyon ay hindi nagpapahintulot na ibunyag iyon. Ipinakita ni Officer Sang Joon ang larawan ng nangidnap kay Suhee, pero sinabi ni Direktor Mo, unang beses ko lang nakita ang mukha na ito. Tinanong ng pulis kung may kinalaman ba ang pananaliksik kay Suhee. Kaya naghanap ng dahilan si Direktor Mo para makauwi. Pagkatapos ay may 2 abogado na dumating kay Officer Sang Joon at sinabing kami ang kumakatawan sa pamilya ni Direktor Choi. Dumating kami dito para magreklamo habang kinidnap pa rin ang bata. Pero ipinublicize nyo ang kaso, kaya nasisira ang reputasyon ng pamilya. Sinabi ng pulis na karaniwan sa mga kidnapping case ang pamilya ay nag-aalala para mabalik ang mahal sa buhay. Pero ngayon ipinadala nila kayo bilang kinatawan. Walang miyembro ng pamilya ng bata ang gustong bumalik siya. Bakit narinig ito ng abogado? Kaya dinala niya ang junior lawyer palabas. Pagkatapos ay pumasok si Officer Sang Joon sa kwarto para makipag-usap sa boss at chief. Sinabi ng chief na si Director Choi ay nag-iisang anak sa pamilya. Ang mga kamag-anak niya ay kumuha na agad ng abogado para maglaban sa mana, at para sa kanila ang 11 taong gulang na si Yuhee ang pinakamalaking kaaway sa pagkuha ng mana. Si Yuhee ay nagmalaki sa paraan ng trabaho ng pulis kung ipapakita ang mukha ko sa buong bansa. Sino ang makakaalam kung ano ang gagawin ng masamang tao na ito sa akin? Narinig ito ni Myungjun, pero masaya pa rin niyang pinakain ng noodles si Yuhee ng may pagmamahal. Pagkatapos ay nakita ang dating asawa niya na papauwi. Si Yuhee ay matapang na lumapit para tawagin at humiling ng pribadong usapan sa dating asawa ni Myungjun. Si Iyon dinala silang dalawa sa bahay para mag-usap. Si Yuhee ay naupo ng mahinhin sa sofa at tinanong si Iyon, ikaw ba ang nagplano para kidnapin ako? Bakit kami ang napili mo? Baka ikaw ang pumatay. Bakit ngumiti ng nakakaloko si Iyon at umupo para ikwento kay Yuhee? Dahil hindi maglalakas ang loob ng magulang mo na magsumbong sa pulis, natatakot ang tatay mo na malaman na inabuso ang anak niya. Kalmado namang sumagot si Yuhee, kung kilala ang tatay ko, dapat may kaibigan siyang pulis. Ang mga pasa na ito, sasabihin lang na nabangga ako sa kung saan. Sumagot si Iyon na talagang henyo ka nga. Talagang henyo ka nga. Si Myungjun nang malaman na henyo si Suhee ay labis na nagulat. Si Suhee ay nagpakita ng hindi paniniwala sa dahilan na sinabi ni Iyon, at iniisip pa rin na siya ang pumatay sa magulang niya. Pero ipinaliwanag pa rin ni Iyon na ang tatay mo ay direktor ng isang malaking ospital. Kaya siguradong ayaw nilang malaman ng iba na inabuso nila ang anak nila. Bakit naman ang nagplano ng kidnapping ang papatay sa magulang ng biktima? Paano pa makakatanggap ng ransom? Narinig ito ni Myungjun at tinanong, kung gayon hindi ka pa nakakatanggap ng pera, bakit may nagbayad ng 5,000,000 para sa operasyon ni Hee? Pagkatapos ay kinuha ng asawa ang kaunting pera at ibinigay kay Myungjun. At sinabing maghanap ka ng matutuluyan pansamantala, pero sinabi ni Yuhee na hinuhuli na siya ng pulis sa buong bansa.
Kaya dito na lang kami matutulog. Si Officer Shang Joon ay nagsimulang buuin ang kaso at napansin na si Yuhi ay itinuring ang kidnapper bilang kasama. Biglang tumakbo ang kasamahang pulis at sinabi, si Myung-jun ay may record ng krimen pagpatay. Kinaumagahan ginising ni Yuhi si Myung-jun para mag-almusal na inihanda ni Iyon nang sabihin ni Iyon na hindi siya gutom, kain na lang kayo. Hiniling agad ni Yuhi kay Myung-jun na tikman muna pagkatapos kainin ni Myung-jun ang pagkain. Tinanong ng bata kung nararamdaman mo bang humihigpit ang dila at lalamunan mo. Nang masigurong walang lason ang pagkain, saka lang nagpasya si Yuhi na kumain. Pagkatapos ay binigyan ni Iyon ang dating asawa ng kaunting pera para makahanap sila ng ibang matutuluyan. Nang sabihin ni Yuhi na kasabwat ka rin, sinabi ni Myung-jun, lahat ako ang nagplano at gumawa. Kailangan may isa sa atin na mag-aalaga kay Hee. Pagkaalis sa bahay ni Iyon, si Yuhi ay nagduda pa rin sa babaeng ito. Kaya niyaya si Myung-jun na palihim na sundan si Iyon. Sinundan nila si Iyon papunta sa isang coffee shop, pagkatapos ay nakipagkita siya sa isang lalaki. Masayang nag-usap ang dalawa, maya-maya ay sabay silang pumasok sa isang ospital. Sina Yuhi at Myung-jun ay pumasok din sa ospital na ito pagkatapos tumakbo sa loob. Nalaman nila na pumunta si Iyon sa infectious disease ward. Nagtaka si Myung-jun. Ano ang ginagamot sa infectious disease ward? Sumagot agad si Yuhi na mga sakit na nakakahawa syempre. Ano pa bang gagamutin doon? Gumala sila para hanapin at biglang nagkaharap kay Iyon. Pagkatapos ay umupo silang tatlo para mag-usap. Sinimulan ni Iyon na ipakita ang alibi niya para patunayan na hindi niya pinatay ang magulang ni Yuhi. Noong araw na pinaslang ang magulang mo, nasa ospital ako para kontrolin ang sakit ko. Nang tanungin ni Myung-jun kung saan siya may sakit, sinabi ni Iyon na may dayo ako. Tinanong ni Myung-jun kung ano ang AE, pinaliwanag ni Johi. Ito ay is a rust na nagdudulot ng immunodeficiency sa tao at magiging weak. Kaya pakikalmahan mong, wag mong ipahiya siya. Kinuwento ni Iyon na noong 3 taong gulang si Hee, palagi akong nilalagnat kaya pumunta ako sa ospital para magpa-check at magpa-blood test. Doon ko nalaman na may ganito akong sakit, ipinatest ko si Hee, pero wala siyang sakit. Hindi ko kayang gawing anak si Hee ng isang pasyente ng rape. Kung malalaman ito, tatakwil siya ng mga tao. Pasensya na iniwan ko kayong mag-ama, pero iyon ang pinakamabuting magagawa ko. Nang tanungin ni Iyon kung may gusto pa siyang malaman, sinabi ni Johi, hindi ko naaalala na inabuso ako maliban sa mga pasa na parang hinintuan ng maraming beses. Sabi mo hindi makapagsumbong ang tatay ko, siguradong hindi lang simpleng abuso iyon. Sinabi rin ni Iyon ang totoo kay Yuhi na ikaw ang subject ng eksperimento ng tatay mo. Pagkatapos magkasakit ng leukemia si Hee, naghanap ako sa lahat ng malalaking ospital sa bansa. Kaya napunta ako sa ospital ng tatay mo at narinig ko ang tungkol sa Genius Child Project. Si Director Choi ay nakakuha ng malaking investment. Dahil sa proyektong iyon, gusto ko sanang makuha ang pera na isip ko, kung mahawakan kita ng ilang araw sigurado. Magbabayad ang tatay mo ng malaking halaga para makuha ka ulit. Dahil para matapos ang eksperimento kailangan kanya. At siguradong hindi siya magsusumbong sa pulis. Pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ng pagpatay at magkagulo ng ganito. Narinig ito ni Yuhi at napaluha. Pagkatapos ay niyaya ni Iyon si Myung-jun na sumuko na sila. Kung susuko tayo, mas mabilis na mahuhuli ng pulis ang tunay na pumatay. Kahit paano nadamay kita rito dahil sa kasakiman ko, tinanong ni Myung-jun. Kung gayon, sino ang mag-aalaga kay Hee? Hindi pwede, sundin natin ang sinabi kahapon, ako na lang ang sasalo ng lahat. Dahil hindi ko kayang palakihin si Hee sa ampunan. Dinala ni Myung-jun si Yuhi para kumain ng noodles. Sinabi ng bata na hindi ako naniniwala sa babaeng iyon. Dahil kung totoo ang sinabi niya, dapat naalala ko na ang isang bagay. Nagsisinungaling siya, gusto sanang aliwin ni Myung-jun ang bata, kaya sinabi niya, walang tatay na gagamitin ang anak niya para sa eksperimento. Pagkatapos ay ibinigay kay Yuhi ang kwintas at sinabing nahulog ito sa tabi mo noong aksidente. Maya-maya ay nagsimulang manood ng balita ang may-ari ng tindahan. Tungkol sa kidnapping case na ang suspect ay si Kim Myung-jun na may record ng pagpatay. At suspect din sa pagpatay sa magulang ng batang si Zohee. Tiningnan ng may-ari si Myung-jun para ihambing sa larawan sa balita. Agad dumayo ang tatay at kinuha ang pera para bayaran ang may-ari, saka mabilis na umalis. Sinabi ni Yuhi sa may-ari, mukha siyang kriminal, no tita? Pero tatay ko yan. Lumabas si Yuhi at tinanong si Myung-jun kung sino ang pinatay mo, ipinaliwanag ng tatay. Aksidente lang iyon. Hiniling ni Yuhi kay Myung-jun na manumpa na hindi siya sasaktan. Dahil mababa ang survival rate ng mga batang kinidnap, nanumpa si Myung-jun na hindi kita sasaktan. Narinig ito ni Yuhi at tumango, sa kasinuotan si Myung-jun ng itim na salamin at sombrero para maiwasan ang pagkakakilanlan ng mga tao sa paligid. Umupo sila sa tabi ng ilog para magpahangin nang may bolang tenis na lumilipad papunta sa kanila. May tatay na tumakbo para kunin ang bola. Pagkatapos ay napansin na kahinahinala si Myung-jun, agad hinawakan ni Johi ang braso ni Myung-jun at sinabi, tatay, tara maglaro tayo. Kaya nagpatuloy ang tatay na iyon sa paglalaro ng bola kasama ang anak niya. Nakita ni Yuhi na maraming tatay ang masayang naglalaro kasama ang mga anak nila, kaya nagtampo siya. Ipinaalam ni Myung-jun ang balak niyang sumuko, kaya ipinaliwanag niya kay Zohee. Hindi tayo pwedeng magkasama ng ganito habang buhay. Gusto mo bang matulog sa tabi ng kalsada at kumain ng instant noodles palagi? Kung susuko ako, makakatulong ka sa pulis para mahuli ang pumatay sa magulang mo. Nagmalaki si Zohee at sinabi, kung gusto mong sumuko, mag-isa akong hahanap ng pumatay. Pagkatapos ay umalis silang dalawa. Ang tatay na kumuha ng bolang tenis kanina ay tumingin sa kanila ng may pagdududa. Pagkatapos sa himpilan, may kasamahan na tumakbo kay Officer Shang Joon at sinabing may nakakita kay Myung-jun.
Sa Han River Park, si Yuhi na galit ay naglalakad ng mag-isa sa kalye. Si Myungjun ay patuloy na sumusunod para pakikalmahan ang bata. Tinawag ng tatay si Yuhi na huwag nang magmalaki. Ngayon, kahit saan kami pumunta natatakot akong makilala at i-report sa pulis paano natin mahuli ang pumatay. Si Yuhi na luhaan ang mga mata ay nagsabi na ngayon ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Gusto mong sumuko dahil lang sa anak mo mula nang dalhin mo ako hanggang ngayon. Kailanman ba inalagaan mo ako? Umupo ang bata at umiyak ng malakas. Umupo rin si Myungjun at humingi ng paumanhin kay Yuhi mula nang kasama kita hanggang ngayon. Walang sandali na hindi kita inaalala. Pero natatakot ako na wala akong maitulong sa iyo pero ngayon. Nangangako ako na siguradong poprotektahan kita. Pinunasan ni Yuhi ang luha at sinabi. Ang sinabing hindi binabawi pagkatapos ay kalmadong naglakad. Si Officer Shang-Jun ay pumunta sa CEO para tingnan ang datos mula sa security camera. Nang sina Myungjun at Jo-hee ay nasa Han River Park at nakita ang dalawa na naglalakad patungo sa isang malaking kalsada. Si Officer Shang-Jun kasama ang team ay agad nagmaneho patungo sa kalsadang iyon para maghanap. Pagkatapos ay tiningnan ang datos ng security camera sa kalsadang ito. At nakita na lumitaw ang dalawa malapit sa lugar na ito isang grupo ng pulis. Na dating kasamahan ni Officer Shang-Jun ang dumating para tumulong sa paghuli sa kriminal. Pero si Shang-Jun ay parang walang interes. Dahil si Officer Shang-Jun ay may alitan noon sa pulis na ito. Kaya napunta siya sa probinsya para magtrabaho. Si Myungjun ay naglakad at patuloy na nagbigay ng mga ideya para makahanap sila ng matutuluyan ngayong gabi. Nagsalita si Jo-hee at sinabi na mula ngayon ako na lang ang mag-iisip, hindi mo kailangang mag-isip. Ngayong gabi matutulog tayo sa White Motel doon sa kabilang banda. Kung sabay tayong pumasok maghihinala agad sila, pumasok ka muna. Kung nakikita mong nanonood sila ng balita, bumalik ka rito. Pero kung nanonood sila ng pelikula, magtanong ka ng kwarto. Pagkatapos tawagin mo ako sa bintana doon para makapasok ako. Napakaganda ng plano kay Myungjun. Kaya pumasok siya sa loob at dahil nanonood ng pelikula ang may-ari tinanong niya kung pwede magrenta ng kwarto. Kinuha lang ng may-ari ang bayad at binigay ang susi nang hindi tinitingnan ang mukha ng umuupa. Sa labas si Yuhi ay may hawak na paso ng marigold at naalala na sinabi ng nanay niya na ang pagtingin sa bulaklak ay magpapasaya sa tao. Biglang may estranghero na lumitaw at gumamit ng pampatulo. Kaya nahimatay si Yuhi. Binuksan ni Myungjun ang bintana ng kwarto pero wala na si Yuhi. Tumakbo ang tatay pababa para hanapin at nakita ang backpack at back scratcher ni Yuhi sa lupa. Nakita ni Myungjun ang isang lalaki na buhat-buhat si Yuhi, kaya tumakbo siya. Pero biglang napalibutan ng maraming pulis. Sinugod ni Myungjun ang mga pulis. Para tumakbo at iligtas si Yuhi, biglang lumitaw si Officer Shang-Jun na may baril at kinontrol si Myungjun. Tiningnan ng tatay na dinala na si Yuhi ng estranghero, kaya humingi siya ng paumanhin. At tumakbo para habulin ang estranghero. Kinuha ni Myungjun ang motorsiklo ng isang delivery guy. Para habulin ang kotse na may dalang suhi, si Officer Shang-Jun kasama ang team ay nagmaneho rin ng dalawang sasakyan. Para sundan ang tatay, si Myungjun ay nagmaneho ng motorsiklo na malapit na sa kotse ng estranghero habang sinusundan ng mga pulis. Naging mas marami ang mga pulis na sumusunod. Ang estranghero ay nagmaneho sa kabilang linya, kaya nagkabanggaan ang mga sasakyang dumadaan. Niliko rin ni Myungjun ang motorsiklo sa gilid at hinabol ang estranghero sa isang tunel. Si Officer Shang-Jun kasama ang team ay nagmaneho sa bukana ng tunel pero nakablock na ang daan. Kaya hindi na nahabol si Myungjun sa oras na ito. Si Myungjun ay hinabol ang estranghero sa isang tahimik na residential area. Biglang hininto ng estranghero ang kotse kaya natumba si Myungjun. Sa likod ng kotse ng estranghero, sinadya nitong iurong ang sasakyan para madurog lahat. Pero mabilis na naiwasan ito ni Myungjun. Lumabas ang estranghero sa kotse para makipag-away. Sa mano-mano kay Myungjun, napabagsak niya ang tatay sa lupa. Pagkatapos ay sinabi kay Myungjun na umuwi na tumugon ang tatay sa pag-atake. Pero binugbog siya ng estranghero ng ilang suntok sa mukha. Pero nagpatuloy pa rin si Myungjun sa pakikipaglaban sa estranghero at muling natumba sa lupa. Mabilis na tumayo ulit si Myungjun para ipagpatuloy ang laban sa estranghero. At sa pagkakataong ito, ginamit niya ang headbutt para makontrol ang estranghero. Pero biglang sinugatan siya ng estranghero sa tiyan at balak siyang saksakin. Pero itinulak ni Myungjun ang estranghero sa pader at hinampas ang ulo nito sa salamin ng kotse kaya sabay silang natumba. Pero bumangon ulit si Myungjun at sinikap na buhatin si Yuhi para makatakas. Pagkatapos ay binuhat ni Myungjun si Yuhi habang naglalakad sa tulay tumulo ang dugo. Sa bawat hakbang ng tatay dahil sa sobrang pagod inihiga niya si Yuhi sa hita niya. Sinabi ni Myungjun na pasensya na sayo at tumulo ang luha sa kanawalan ng malay. Kinaumagahan nagising si Yuhi at nakita ang sarili sa laboratorio ni Ae-Mo Yun-sun. Si Myungjun nang magmulat ng mata nakita ang lalaking kinalaban niya kagabi na naroon. Dinala siya nito sa kwarto kung saan sinusuri ni Ae-Mo ang utak ni Yuhi. Sinabi ng doktora kay Myungjun na pansamantala lang ang pagkawala ng memorya ni Yuhi. Tinanong ni Myungjun kung gusto niyang saktan si Yuhi, pero sinabi ng doktora na tinutulungan ko siya. Samantala si Officer Shang-Jun ay sinisisi ng boss niya dahil nagkagulo sa kalye ng Siu. Nang hindi nahuli ang kidnapper kaya napagalitan ng chief ang boss. At ang kaso ay ipapasa sa investigation team sa Seoul. Ipinaliwanag ng pulis. Dahil kahapon sinubukan ng kidnapper na protektahan si Zohee, kaya hindi ako bumaril. Bigyan mo ako ng isang linggo, mahuli ko si Myungjun at mahahanap ang pumatay sa mag-asawa. Director Choi, ibabalik ko rito na papayag ang boss. Pero binigyan lang si Shang-Jun ng 2 araw para malutas ang kaso. Kinuwento ni Ae-Mo kay Myungjun na si Choi na tatay ni Yuhi ay nagsaliksik tungkol sa utak ng mga bata.
Ang pananaliksik na ito ay sinimulan noong panahon ng tatay niya na si Chairman Choi. Ang lugar na ito ay itinuring na fortress para maisagawa ang pananaliksik ni E.C. Choi. Ang pananaliksik na ito ay gumagamit ng biotechnology para mapalawak ang mga kakayahan ng utak at isinasagawa ito kay Yuhi. Ang biig ni Yuhi ay umabot sa 200. Pero ang utak ng bata ay may kakayahang lumawak pa. Madali siyang makakaalala sa isang tingin lang, may pambihirang kakayahan sa pag-unawa at aplikasyon. Si Yuhi ay isang batang henyo na nasa top 0.0 isabdit. Madali niyang napasa ang mga pagsusulit ng tutor niya. At natalo rin ang tutor na ito sa bawat laro ng chess. Kahit napatay na si E.C. Choi, hindi maaaring tumigil ang pananaliksik na ito. Dahil maraming umaasa sa resulta ng proyektong ito. Narinig ko na nasa ospital ang anak mo. Tutulungan namin hanggang gumaling ang anak mo at ang edukasyon niya sa hinaharap. Tinanong ni Myung Jun kung ang bayad sa ospital ni Hee ay galing sa kanya. Pero parang hindi alam ng doktora ang tungkol dito. Sinabi ni AT mo na balak lang naming uwi si Yuhi. Pero mukhang mahal na mahal ka niya. Kaya napagpasyahan naming dalhin kayong dalawa rito. Ayaw naming magkaroon ng emosyonal na problema si Joey. Sa proseso ng eksperimento, kaya ayusin namin ang magandang pamamaalam mo at mawawala ka sa isang lugar sa mundo hanggang makalimutan ng lahat ang mga ginawa mo. Sa oras na ito, sina Officer Shang Joon at ang kasamahan ay nagmaneho patungo sa ampunan kung saan nanirahan si Myung Jun noong bata pa para mag-imbestiga. Sinabi ng pastor na si Myung Jun ay natural na mabait kaya imposibleng gumawa ng masama. Nang tanungin ng pulis ang tungkol sa krimen na nagawa ni Myung Jun noong high school, sinabi ng pastor na aksidente lang iyon. 25 taon na ang nakalipas noon napili si Myung Jun para sa National Judo Team Trials. Sa laban, hindi sinasadyang napatay ni Myung Jun ang kalaban niya. Nang makulong, sinabi pa ng bata sa akin na pumatay siya, kaya kailangan niyang pagbayaran. Sayang lang pagkatapos makalaya, lalo pang naging mahirap ang buhay niya. Nang pakasalan niya si Yoon bilang asawa, akala ko matiwasay na ang buhay niya pero hindi ko inasahan ang trahedyang ito. Si Yoon ay kaibigan din ni Myung Jun mula pa noong nasa ampunan pa sila. Lumabas ang dalawang pulis at nagpasya na hanapin si Yoon para imbestigahan. Pagkatapos ay nakatanggap ng tawag ang pulis na natagpuan na ang nurse na nagtrabaho sa ospital ni Director Choi. 35 taon na ang nakalipas. Kaya pumunta ang dalawa para makipagkita sa nurse na iyon at mag-imbestiga. Nang makipagkita sa nurse, tinanong agad ni Officer Shang Joon tungkol sa kondisyon ni Yoon. Nabuntis noon ang anak ni Engineer Park. 35 taon na ang nakalipas, kinuwento ng nurse. 35 taon na ang nakalipas, hindi si Chairman Choi ang tatay ni Director Choi ang nag-opera sa buntis, kundi isang doktor na walang lisensya pero sa kasamaang palad. Ang buntis na asawa ni Engineer Park ay hindi nakaligtas pagkatapos ng operasyon. Sinubukan ni Engineer Park na maghiganti kay Chairman Choi pero ang nakatanggap ng saksak niya ay isang batang babae na anak ng chairman. Hindi alam kung paano ito naayos ni chairman. Pero tahimik ang lahat at hindi na kailanman dinala ang batang babae sa ospital. Narinig ito ng pulis at tinanong, hindi ba iisa lang ang anak ni Chairman Choi na si Director Choi na pinatay sa kaso ng pagpaslang sa mag-asawa sa Ifila? Nang umalis ang dalawang pulis, siniguro ng nurse na ang biktima ni Engineer Park noon ay batang babae, hindi lalaki, dahil hinintaan ko pa ng tirintas ang bata. Pagkatapos ay nakipagkita ulit ang dalawang pulis kay Engineer Park. Totoo bang ang kutsilyong ginamit mo 35 taon na ang nakalipas ay tumama sa liig ng anak ni Chairman Choi? Sinabi ng engineer na nabaliw ako noon dahil nawala ang asawa at anak ko kaya nagkamali ako ng gawin. Kaya pumayag ako sa kasunduan, pasensya na kailangan ko ng magtrabaho ulit. Bumalik ang dalawang pulis sa himpilan at nakita ang nurse na dumating. Kinuwento ng nurse kay Officer Shang Joon. Noong araw na sinugod ni Engineer Park ang anak na babae ni Chairman Choi, may pasyente sa ospital na nahawaan ng knife. Pinilit itong itago ni Chairman Choi dahil kung malalaman ito, walang gustong magpapagamot sa ospital. At ang kutsilyong ginamit ni Engineer Park ay kutsilyo sa operasyon na nahawahan ng dugo mula sa kwarto ng pasyente ng lake. At ang anak na babae ni Chairman Choi ay posibleng nahawahan at parang iyon ang pangalan niya. At ang asawa ni Myung Jun na si Yoon ay may peklat nga sa lake. Sinabi ng kasamahang pulis kay Shang Joon na noon, si Chairman Choi ay nag-ampo ng batang babaeng si Yoon bago ampunin si Director Choi. Inutusan agad ni Officer Shang Joon ang mga tauhan na hanapin ang kinaroroonan ni Yoon. Ang buong team ng pulis ay nag-ambush sa labas ng bahay ni Yoon para hintayin siyang umuwi, pero nang makita ni Yoon ang mga pulis na naghihintay, umalis siya at nagtago. Si Myung Jun ay gumamit ng masaganang hapunan kasama si Yuhi, pero parang walang interes ang bata sa masasarap na pagkain. Sa mesa pumasok si Myung Jun sa kusina at gumawa ng puting pancake na may harina na hindi pa expired, pero tinawag pa rin ito ni Yuhi na nakakadiri. Kinuha ni Myung Jun ang pancake at binalutan ng karne at gulay sa mesa para ibigay kay Yuhi. Kumagat ang bata ng isang piraso at sinabing okay lang. Ito ba regalo ng pamamaalam, hindi mo kailangang magpanggap na masaya. Alam ko na kailangan mong umalis. Tinanong ni Myung Jun kung naalala mo na lahat. Sinabi ni Yuhi na naalala ko na halos lahat pero hindi ko maaalala ang araw na pinatay ang magulang ko, pero ngayon hindi ko na gustong hanapin ang pumatay sa magulang ko. Dati gusto ko silang paghigantihan. Pero nang maalala ko ang mga alaala tungkol sa magulang ko, hindi ko na gustong gawin iyon. Pagkatapos ay dinala ni Myung Jun si Yuhi sa tabing dagat para magpahangin. Dahil nakita niyang palagi na lang nasa kwarto ang bata at nagbabasa ng buong araw nang sabihin ni Yuhi, ito ang unang beses na nahawakan ko ang tubig dagat. Biglang binuhat ni Myung Jun ang bata at itinapon sa tubig. Pagkatapos ay naglaro silang masaya sa dalampasigan. Maya-maya habang nakaupo at tinatakpan ng buhangin si Myung Jun, kinuwento ni Yuhi sa tatay
Ang anak na babae ni E.T. mo ay may developmental disorder. Kaya sobrang interesado siya sa brain development project ng tatay ko. Kapag wala na akong halaga sa pananaliksik, pareho na kami. Walang silbi sa mata ng babaeng iyon kung mawalan ulit ako ng memorya, huwag mo akong sabihan na ako ay batang. Ginamit sa pananaliksik ng tatay ko. At hindi minahal ng magulang ko, ituloy mo lang ang pagsisinungaling tulad noong sinabi mong tatay ko ako. Si E.T. mo ay tumayo mula sa malayo at sinabihan ng tauhan. Ang direktor ng headquarters ay personally babalik sa Korea. Sabi niya kailangang matapos ito bago siya dumating. Inutusan agad ni E.T. mo na dalhin si Myung-jun sa bangka ngayong gabi. Kailangang paghiwalayin sila ng mas maaga mas mabuti. Ngayong gabi binuksan ni Yuhi ang balita tungkol sa pagpatay sa bahay ng magulang niya. At nalaman na bago ang araw ng krimen dumating ang security company at tinanggal ang lahat ng teeth. Nang ipikit niya ang mga mata pumasok si Myung-jun balak sanang magpaalam ang tiyuhin. Pero parang may naaalala si Yuhi na memorya. Binuksan ni Yuhi ang mga mata at sinabing ang sasakyang dumating sa bahay namin noong gabi ng krimen ay mula sa security company. Hindi pulis ang tunay na pumatay ay empleyado ng security company. Narinig ito ni Myung-jun at niyaya si Jo-hee na tumakas kasama niya. Dahil hindi na pulis ang pumatay, kailangan nating maghanap ng makakatulong. Hanapin natin ang pumatay. Sinabi ni Yuhi na sa tingin mo hahayaan nila tayong makatakas ng ganyan lang kung wala ako. Itatapon ka nila agad. May sirang sign na numero 371 sa labas ng highway. Mga 1.2 kilometro mula sa ilan na ito. Kapag ligtas ka nang umalis, pupunta ako roon para magtago, hanapin mo ako roon. Pagkatapos ay sinimula ng tauhan na dalhin si Myung-jun sa kotse papunta sa barko para tumakas sa ibang bansa. Nakaupo sa kotse, nakita ni Myung-jun ang sirang sign na numero 371. Dinala ng tauhan si Myung-jun sa ospital para bisitahin ang anak niya ng isang beses bago tumakas sa ibang bansa. Inayos din ng nurse ang isang lihim na pagkikita para makita ng tatay ang anak niya bago magkahiwalay. Pagkatapos ay dinala ng tauhan si Myung-jun sa pantalan. Binigyan niya si Myung-jun ng bag na puno ng pera para mabuhay siya. Sa ibang bansa, binigyan ni Myung-jun ang tauhan ng isang bungkos ng pera at pinakikalmahan na bumili ng teddy bear para kay. Pagkatapos ng operasyon niya. Pagkatapos ay sumakay si Myung-jun sa barko nang umalis ang barko ng ilang minuto. Hiniling ni Myung-jun sa kapitan na ibalik ang barko. At nangakong babayaran siya ng buong bag ng pera, biglang may tumama ng malakas sa ulo mula sa likuran. At nawalan siya ng malay. Kaya nahimatay si Myung-jun. Sa headquarters, natuklasan ni E.T. mo na tumakas si Yuhi. Kaya mabilis siyang nagmaneho para habulin ang bata habang tumatakbo si Yuhi sa highway. Biglang hinintuan siya ng isang kotse, bumaba mula roon ang isang binata na naka-vest. At ang lalaking ito ay si Jordan, ang direktor ng investment fund na Capital dati pa. Si Jordan ay nakipagkita kay Director Choi na tatay ni Yuhi para mamuhunan sa Genius Child Project. At noon din nakilala niya si Yuhi. Tinawag ni Jordan si Yuhi na sumakay na sa kotse para umuwi, pero nagpa siya ang bata na tumakbo sa damuhan para makatakas. Pero hinabol at nahuli siya ng mga tauhan. Sa oras na ito dumating din si E.T. mo sa lugar, agad niyang niyakap ang bata at hinila si Yuhi papunta sa kotse. Kahit anong sabihin ni Jordan, hindi pinansin ni E.T. mo. Nang makabalik sa headquarters, hiniling ni E.T. mo kay Jo-hee na huwag nang tumakas dahil ikaw ang pag-asa ng sangkatauhan. Agad sumagot si Yuhi, inaalala mo ba ako o ang anak mo kung may mangyari kay Yuhi? Hindi ko kayo patatahimikin. Pumasok si Jordan sa kwarto para makipagkita kay E.T. mo. Sinabi niya na gusto niyang dalhin si Zoe. Dahil ang Capital ko ang maihawak ng pinakamalaking shares sa proyektong ito. I withdraw mo ang investment mo, hindi kita sasaktan. Nagalit si E.T. mo nang marinig ito. Sa sandaling ito sa barko, si Myung-jun ay nakatali sa loob ng isang sako. Ang mga mandaragat sa barko ay nag-uusap tungkol sa plano para linisin ang perang dala ni Myung-jun. Sinabi ng kapitan, kapag dumating ang barko ng mga insik, ibigay na lang natin sa kanila ang 3 bahagi pagkatapos. Ang barkong insik ay lumapit sa barkong ito. Kinuha ng mga ito ang 3 bahagi ng pera at ibinigay sa pinuno ng barkong insik, pero sinabi ng insik na gusto niya ang buong bag ng pera bago nila tanggapin at alisin ang bangkay na nasa barko. Kaya naghanda ang 2 panig na mag-away. Sa sandaling ito nagising si Myung-jun. Ang maraming insik ay nagsimulang umatake sa mga mandaragat mula sa Korea. Kinuha ng kapitan ang bag ng pera at tumakbo pababa sa deck. Kinuha ni Myung-jun ang palakol at sinubukang kalasin ang tali niya. Pagkatapos ay sumali siya sa pag-atake sa mga mandaragat. Mula sa China, ang kapitan na may hawak ng bag ng pera ay nagtago sa control room. Biglang lumitaw si Myung-jun at hiniling na ibalik ang barko sa Korea ngayon din. Kinaumagahan dumiretso si Yuhi kay Jordan at hiniling na ibalik si Tio Myung-jun dito agad. Kung wala siya, hindi ako aalis kahit saan. Kung hindi ako makikipagtulungan kahit dalhin mo ako sa Singapore, hindi mo rin mapapatunayan na ako ang batang henyo. Tatanggi ka ba sa ganoong kalaking pera? Tinakot ni Jordan na tatanggalin niya rin si Yuhi kung hindi siya susunod. Kalmadong sumagot si Yuhi na sige, patayin mo ako. Araw-araw nilalagyan nila ako ng iba't ibang gamot para palakihin ang utak ko. Pagod na rin ako sa ganito, matatakot ba ako sa ganyan? Sa oras na ito pumasok ang tauhan at sinabing buhay pa si Myung-jun. Inutusan agad ni Jordan na dalhin siya rito. Sa sandaling ito dumating sina Officer Shang Juon at ang kasamahan sa pantalan para mag-imbestiga. Dahil sa pagsusuri ng TV, nakita nila na pumunta rito si Myung-jun kagabi habang sasakay si Myung-jun.
Sa taxi hinabol siya ng pulis, tumakbo ang tatay at nahulog ang bag ng pera sa lupa. Pagkatapos ay napalibutan siya ng pulis at tinutukan ng baril. Kinaposas ni Officer Sang Joon si Myung Jun at isinakay sa sasakyan. Ang tauhan ay nanonood mula sa malayo. Sa loob ng sasakyan nagsalita si Myung Jun at humingi ng tulong sa pulis. Noong gabi ng krimen naroon din si Yoo-hee, sinabi niya. Nang lumabas siya ng bahay may sasakyan sa harap. Noon akala niya pulis pero naalala niya na sasakyan ito ng security company. Noon tumakbo siya sa eskinita at nahimatay at nakalimutan ang lahat. Pagkatapos may nagdala sa amin sa ifila ng tatay ni Yoo-hee. At pinasakay nila ako sa barko para tumakas sa China. Tinanong ni Officer Sang Joon kung nasaan ang ifila. Sinabi ni Myung Jun na parang ang highway sign na 300 ay 300 at 71 biglang. May truck na bumangga sa sasakyan ng pulis na may dalang si Myung Jun. Mula sa truck bumaba ang tauhan, kinuha niya ang susi mula kay Officer Sang Joon. Para buksan ang posas at dinala si Myung Jun sa labas, nagising si Officer Sang Joon. At tinutukan ng baril ang tauhan, sumugod ang tauhan. At sinugod ang pulis. Pagkatapos ay sinakal niya si Officer Sang Joon. Si Myung Jun ay kinuha ang baril at tinutok sa ulo ng tauhan. At hiniling na tumigil na at bumalik na lang kay Yoo-hee. Nag-report si Officer Sang Joon sa boss niya. Nakita ni Yoo-hee si Engineer Park sa bahay nila noong gabi ng krimen. Humingi ng tulong si Myung Jun sa amin, sinabi niya pa na pupuntahan niya si Jo-hee, nagduda ang boss. Dahil hindi dapat paniwalaan ang sinasabi ng kidnapper, pero sinabi ni Sang Joon na mukhang totoo si Myung Jun. Si Engineer Park ay nagtitingin ng security camera sa ospital. Nang lapitan siya ni E.A. John Jinro at tinanong ang engineer, hawak mo ba ang ECDO ng camera ng ospital? Sa tingin ko, dapat ibigay mo ang ECDO ng babaeng pumunta sa ospital para makipagkita kay Director Choi sa pulis. Ang babaeng may relasyon kay Director Choi, nagsalita ang engineer at niyaya ang doktor. Kumain tayo mamayang gabi. Pagkatapos si Engineer Park ay pumunta sa security company niya para magsumite ng resignation. Kahit pigilan siya ng boss, sinabi ni Engineer Park na gusto niyang magretiro para sa benepisyo. Pagkatapos ay may nilagay siya sa katawan niya at pumunta sa isang Japanese restaurant para makipagkita at kumain kasama si E.A. John Jinro. Habang nagmamaneho si Officer Sang Joon kasama ang team para hanapin si Yoo-hee, nakatanggap siya ng balita. Nagumawa ng gulo si Engineer Park, nagmaneho ang team ng pulis sa Japanese restaurant. At nakita na sinaksak ni Engineer Park si E.A. John Jinro na nasugatan. Kinuha ng pulis ang baril para kontrolin. Nang makitang tatangkain ulit ni Engineer Park si E.A. John Jinro, binaril siya ni Officer Sang Joon para pigilan. Nang makitang hindi na humihinga si E.A. John Jinro, sumuko si Engineer Park at hinuli ng pulis. Pumunta si Officer Sang Joon sa bahay ni Engineer Park para maghalugho, at natagpuan ang larawan niya kasama ang isang babae at ang buntis niyang asawa na gising si Myung Jun. At nakita si Yoo-hee sa tabi niya. Tinanong ng bata kung nakita mo na ang pulis. Di ba nahuli na ang pumatay? Mamaya sa baba makikita mo ang isang kakaibang tao. Alam ko gusto mo siyang bugbugin, pero kung kaya mong pigilan mo. Bumaba silang dalawa at ipinakilala ni Jordan ang sarili bilang isang mayamang tao na namumuhunan ng malaking pera kay Yoo-hee. Sinabi ng bata na hindi mo na kailangang pigilin. Siya ang sumubok pumatay sa iyo ng 2 beses. Pagkatapos ay binuwal ni Myung Jun si Jordan na nahiga sa lupa. Pagkatapos ay hiniling niya sa lahat na pumasok sa loob para pag-usapan ang negosyo. Sinabi ni A.T. mo na iniwan lang ni Director Choi ang isang bote ng Ephiras na ito. Sinubukan naming pag-aralan ang mga sangkap pero masyadong komplikado ang gene map nito. Kaya hindi rin namin alam ang eksaktong sangkap para muling gawin ang gamot na ito. Tinanong ni Jordan si Yoo-hee. Alam mo ba kung nasaan ang dokumento na naglalaman ng sangkap ng gamot na ito? Sinabi ng bata. Lahat ay sinulat ng kamay mula pa noong panahon ng lolo ko, kaya siguro nasa bahay iyon. Narinig ito ni Jordan at sinabing kailangang pumunta sa bahay na iyon. Ito ang gamot na ginamit ni Yoo-hee mula pagkabata hanggang ngayon. Ang gene map na iyon ang gabay para makagawa ng batang henyo. Bumalik si Yoo-hee sa kwarto para maghanap ng impormasyon tungkol sa kaso ng magulang niya. Nalaman niyang pinutol na ni Jordan ang internet. Nagduda ang bata. Hindi si Engineer Park ang pumatay sa tatay ko at naisip na si iyon ay may kinalaman kay Engineer Park. Kaya sinadya niyang ipadala si Tio Myung Jun para kidnapin ako noong araw na pinatay ang magulang ko. Sinimula ni Officer Sang Joon ang pagtatanong kay Engineer Park at tinanong kung siya ba ang pumatay kay Director Choi. Sinabi ni Engineer Park, ako nga ang pumatay kay Director Choi noong araw na pumunta ako para tanggalin ang key. Nakita ko si Director Choi na nagtatago ng ginto sa safe kaya natukso ako. Kaya kinabukasan pumasok ulit ako. Alam ko na ang password ng bahay at safe sa pamamagitan ng datos mula sa key na nilagay ko noon. Pero puro kakaibang dokumento lang ang nasa safe kaya balak ko nang umalis. Pero nahuli ako ni Director Choi. Sinugod niya ako kaya napagtanggol ko lang. Pero hindi ako ang pumatay sa asawa ni Director Choi. Nakita ko na pinatay na siya ng iba bago pa man ako dumating. Tumayo ako at tumakbo palabas. Pagkatapos kinuha ko ang Japanese word sa sala. Hinamon ako ni Director Choi at sinubukang sugurin kaya napatay ko siya. Nagduda si Officer Sang Joon na pinatay ni Engineer Park si Director Choi para lang sa pera. Sinabi ng engineer, kung para sa paghihiganti sa asawa at anak ko, dapat si Chairman Choi ang pinatay ko. 35 taon na ang nakalipas. At kaya ko pinatay si E.A. John Jinro dahil kamakailan ko lang nalaman na siya ang doktor na walang lisensya na nag-opera sa asawa at anak ko. 35 taon na ang nakalipas. Ipinakita ng pulis ang larawan at tinanong, kilala mo ba si iyon na ito ang asawa niya ang nangidnap sa anak ni Director Choi? Noong araw na pinatay siya, sinabi ni Engineer Park na wala siyang alam dito.
Si Director Choi ay kilalang mayaman kaya normal lang na may gustong kidnapin ang anak niya. Sa sandaling ito pumunta si Jordan sa isang construction company para makipagkita sa tiyuhin ni Director Choi. Sinabi ng tauhan na ang tiyuhin na ito ang susunod kay Jo-hee na magmamana ng yaman ni Director Choi. Kumuha siya ng law firm para kunin ang mana. Pumasok si Jordan sa kumpanya at diretsong tinanong ang tiyuhin kung gusto niyang manahin ang 120 bilyong yaman. Ni Director Choi sinabi ng tiyuhin na kay Chairman Choi ang yaman na iyon. Si Choi Jin-tae ay anak lang na inampon ngayon ibibigay pa sa 11 taong gulang na anak niya. Kaya paano ako matatahimik, sino ka ba? Tinanong din ni Jordan kung kapag naideklarang patay si Jo-hee siya na ang legal na magmamana. Di ba pagkatapos ay pumunta ang tauhan sa isang kasino para hanapin ang kapitan ng barko na nagdala kay Myung-jun para tumakas. Hiniling ng abogado sa mandaragat na ito na sabihin sa pulis na may lalaking hindi kilala. Ang nagtapon kay Jo-hee sa dagat tutulungan ka ng legal team namin na makalaya. Pagkatapos ay nahuli rin ang mandaragat na ito. At nabalita sa media na itinapon Yoo-hee ng kidnapper sa dagat. Nagulat si Myung-jun. Nang mapasisi siya sa pagtapon kay Yoo-hee, sa dagat kalmadong tinanong siya ni Yoo-hee. Sino ang pinakamasaya kung mamatay ako? Sinabi ni Myung-jun na ang punerarya. Tinanong ni Yoo-hee kung kailan na-develop ang talino mo. Tinawag ni Yoo-hee si Myung-jun na lumapit at bumulong sa tainga ng tiyuhin. Sabihing bilhan ka ni doktor ng gamot, pumunta rin si Myung-jun para humingi. Kay GK mo ng gamot na pang-disinfect sa sugat ng kunin ng doktor ang gamot. Kinuha ni Yoo-hee ang cellphone niya. At naalala ang pattern ng lock na nakita niya noon kaya nabuksan niya ang cellphone ni Ike mo. Binasa ni Yoo-hee ang balita sa cellphone at nalaman na nakipagsabuatan si Jordan sa tiyuhin ng tatay niya. Para ideklara siyang patay at manahin ang buong kayamanan ng pamilya niya. Maya-maya bumalik si Ike mo pero wala na si Yoo-hee. Dinala ni Yoo-hee si Myung-jun sa basement para hanapin ang secret phone na ginamit ng tatay niya. Tinawagan ni Myung-jun ang abogado na si Choi na dating tutor ni Yoo-hee. Sinabi ni Myung-jun na hawak ko si Yoo-hee, i-liquidate mo ang buong yaman ng pamilya ni Director Choi. At maghanda ng 30 bilyong won kung nag-aalala ka kay Yoo-hee, napansin ng abogado. Na si Yoo-hee ang may plano nito kaya hiniling na makipag-usap sa bata. Kinausap ni Yoo-hee ang dating guro niya at kinumbinsi siyang tulungan siya. Sabihin sa tiyuhin ng tatay ko na humihingi ng ransom ang kidnapper kung hindi siya magbabayad. Ipapakita ko sa buong mundo na buhay pa ako. Sinabi ng boss kay Officer Sang Joon na ililipat ang kidnapping case sa pulis ng Seoul. Pero determinado si Officer Sang Joon na imbestigahan hanggang dulo dahil marami pang hindi malinaw. Sinabi ng boss na natagpuan na ang pumatay at itinapon na ng kidnapper si Jo-hee sa dagat, tapusin mo ng mahinhin ang kaso. At magmalaki ka pa para sa promotion. Pagkatapos sinabi ng kasamahan na dumating na si Iyon sa himpilan, kaya pumunta agad si Officer Sang Joon para makipagkita sa kanya. Sinabi ni Iyon sa pulis. Dahil abala ako, hindi ko nasagot ang tawag ng pulis kamakailan pagkatapos. Ipapakita kay Officer Sang Joon ang peklat sa lig niya. Inamin ni Iyon na siya ang batang sinaksak ni Engineer Park noon. Sinubukang gamutin ako ni Chairman Choi noon. 1 taon akong nasa ospital, nalaman ko lang kalaunan na ang kutsilyong ginamit ni Engineer Park. May dugo ng pasyente ng ilayik si Chairman Choi. Ang tatay ko noon ay top expert sa gene therapy at ginawa ang lahat para gamutin ako. Pero nang matapos ang paggamot, pag-uwi ko may batang lalaki na hindi ko kilala sa kwarto ko at siya si Choi Jin-tae. Pagkatapos kinansela ni Chairman Choi ang pag-ampon sa akin para alagaan si Director Choi. Dahil hindi ko naabot ang mga kinakailangan sa brain experiment niya. Sa totoo lang maraming bata ang inampon ni Chairman Choi. At itinakwil tulad ko ang mga bata. Na walang nagawang resulta sa eksperimento ay kinansela ang pag-ampon. Baka hanggang ngayon itinatuloy pa rin ni Director Choi ang eksperimento ng tatay niya. Tinanong ng pulis kung kailan ulit nagkita sina Iyon at Engineer Park. Sinabi ni Iyon na palagi siyang nakokonsensya sa akin dahil sa tingin niya dahil sa kanya. Kaya kinansela ni Chairman Choi ang pag-ampon sa akin. Patuloy na nagpadala ng pera si Engineer Park. Hangad di natapos ko ang high school, pagkatapos ay hindi na kami nagkausap. Hanggang ngayon. Hangat bumalik ang bangungot ko, 3 taon na ang nakalipas. Nalaman ko na bumalik ang E0 sa katawan ko. Naramdaman ko ang galit sa lahat kahit sa anak ko nang akala ko kailangan ko nang. Sumuko sa lahat. Nakita ko sa balita si Chairman Choi na dating nag-ampon sa akin ay namatay sa edad na 83 at pinuri ng media bilang bayani ng medisina ng bansa. Pumunta rin ako sa libing para bisitahin siya dahil kahit paano siya ang unang tinawag kong tatay. Pagkatapos ay nakita ko ulit si Tio Park sa libing na ito nang malaman na bumalik ang E0 sa katawan ko. Lalo pang naging makonsensya si Tio Park sa akin pero matagal nang hindi kami nagkausap. Tinanong ng pulis kung alam mo ba na itinapon ng asawa mong si Myung-jun si Jo-hee sa dagat. Narinig ito ni Iyon at nagpanik, hindi siya makapaniwala na gagawin iyon ng dating asawa niya. Tinanong ng pulis kung ano ang ginawa mo noong araw na pinatay ang mag-asawang Director Choi. Sinabi ni Iyon na noong araw na iyon na-admit ako sa ospital para subukan ang bagong gamot na pangkontrol ng A. Sinamahan ni Officer Sang Joon si Iyon palabas. Dinala ng tiyuhin ni Director Choi si Jordan sa bahay kung saan nangyari ang krimen ayon sa hiling niya. Hinalughog ni Jordan ang buong bahay para mahanap ang gene map documents ni Director Choi. Dati pa nangako si Jordan na tutulungan para maideklarang patay si Jo-hee. Kapalit nito gusto niyang makuha ang lahat ng research documents sa bahay na ito maya-maya.
Nakatanggap ng tawag ang tiyuhin mula kay Attorney Choi kaya hiniling niya kay Jordan na umalis na agad dito. Sinabi ni Attorney Choi sa tiyuhin na humihingi ng 30 bilyong won ang kidnapper kung hindi ipapakita sa social media. Nabuhay pa si Yuhi dahil dating guro ako ni Yuhi kaya ako tinawagan ng kidnapper. Tinanong ni Jordan kung paano ang boses ng kidnapper. Sinabi ng abogado na boses ng babae. At bago yon sinabihan na ni Yuhi ang abogado na sabihin. Ang tumawag para sa ransom ay babae. Lumabas si Myung-jun at nakita si Yuhi na nagbabasa ng balita sa internet kaya tinanong niya kung may network na. Sinabi ng bata na kinuha ko ng palihim ang cellphone ni mo para mag-hotspot. Hangat ngayon hindi pa niya pinatay kaya ibig sabihin pinayagan na niya akong mag-online. Pagkatapos pumasok si Yuhi sa kwarto para kausapin si mo at tiyain siyang makipagtulungan. Sinabi ni Yuhi na kung dadalhin ako ni Jordan sa Singapore, matatanggal agad ang anak mo sa proyektong ito. Sinabi ni mo na hindi mo mapipigilan iyon. Dahil mula nang mamatay ang tatay mo si Jordan na ang may pinakamalaking share sa proyekto, sinabi ni Yuhi. May plano ako para pigilan si Jordan na makuha ang gusto niya. Sa oras na ito bumalik sina Jordan at ang tauhan. Biglang ginamit ni Jordan ang isang bote. At hinampas ng malakas ang ulo ni Myung-jun tumakbo palabas sina Yuhi at mo. Tinutukan ni Jordan ng baril ang ulo ni Myung-jun at tinanong kung may kasabwat ka ba sa kidnapping na ito. Ngayon pumunta ang asawa mo sa himpilan para tumulong sa investigasyon. Dati may babaeng tumawag para humingi ng ransom. Sumagot si Myung-jun na nakakulong ako rito buong araw, wala akong cellphone para makausap kahit sino. Biglang dinala ng tauhan ang cellphone na natagpuan niya sa basement. Binugbog ni Jordan si Myung-jun at tinanong kung ang asawa mo ba ang utak sa likod nito. Balita ko kilala niya ang pumatay kay Director Choi, mula pa noon alam niya rin ang Genius Child Project. Siya ba ang mastermind ng lahat? Sinabi ni Myung-jun na walang kinalaman si dito. Inihanda ni Jordan ang baril para tapusin si Myung-jun dahil natakot si Yuhi na baka pumutok ito. Kaya kinuwento niya kay Jordan. Umalis ang asawa niya ilang taon na tapos biglang bumalik at hiniling kay tiyuhin. Nakidnapin ako para makakuha ng pera sa operasyon ng anak nila, kaya itong tiyuhin kong tanga. Sumunod sa hiling niya, hiniling ni Myung-jun kay Yuhi na tumigil sa pagsasalita dahil kailangan pang mabuhay si Yoon para alagaan si Hee. Tinanong ulit ni Jordan kung si Yoon ang tumawag para sa ransom. Binantaan siya ni Myung-jun na kung gagalawin mo si Yoon hindi kita patatahimikin. Lumakad si Jordan palayo tapos bumalik at sinabing hindi ko palalampasin ang sinumang humaharang. Sa negosyo ko, pumasok si Yuhi sa kwarto at tinanong si Myung-jun kung kilala ba talaga ng asawa mo ang security staff na pumatay sa tatay ko. Baka nga nagloko sila, sinabi ni Myung-jun na hindi ko alam iyon. Pero bakit alam ni Jordan na pumunta si Yoon sa pulis? At alam pa ang buong detalye ng investigasyon, sinabi ni Yuhi na siguro may isis. Pero kung sinusundan ng pulis si Yoon, hindi nila siya gagalawin. Lumabas si mo para sumakay ng kotse pa uwi nang lumitaw si Jordan at tinanong ang anak mo. Si Hee, di ba binantaan niya si mo? Kung hindi ka makikipagtulungan para magtagumpay ang proyekto ko, hindi gagaling ang anak mo. At baka maulila pa siya sa ina. Kinaumagahan sina Jordan at ang tauhan ay nasa kotse para subaybayan si Yoon pero nakita nilang sinusundan din siya ng pulis ng lihim sa bawat galaw niya si officer. Siyang Joon ay pumunta sa ospital para imbestigahan kung bakit pinatay ni Engineer Park si John Jinro. Sinabi ng dalawang nurse na si John ay madaldal at madalas makialam sa buhay ng iba kaya kaunti lang ang nakikipag-usap sa kanya. Kaya tuwing pumupunta si Engineer Park para ayusin ang teeth, si John ang madalas makausap niya. At madalas din niyang sinisiraan si Director Choi, sinabi pa niya na may kalaguyo si Director Choi na iba pang babae. Tungkol naman kay Attorney Choi, lihim siyang pumunta sa bahay at kumuha ng ECDO ni Myung-jun at Yuhi sa Yifila, kung saan nagtatago ang dalawa, at nag-report sa tiyuhin na nagpadala ang kidnapper ng ECDO. Dinala ni Attorney Choi ang ECDO sa tiyuhin at kay Jordan para panoorin. Nagalit ang tiyuhin nang makita ang ECDO, sinabi ng abogado. Ginamit ng mga ito ang email certificate mula sa ibang bansa para ipadala ang ECDO na ito sa akin. Sa oras na ito ang tauhan ni Jordan na nagsusubaybay ay nakita si mo na nagtitingin ng pasyente sa ospital niya habang si Yoon naman ay lumabas papuntang banyo. Pagkatapos nakatanggap ng tawag si Attorney Choi mula sa tumutubos at totoong ang boses ng babae. Ang tauhan, ginamit ang locator at nakita na mula sa Russia ang tawag. Hiniling ng babaeng tumutubos na ilagay ang 30 bilyon sa mga trash bag at iwan sa 5 magkakahiwalay na dump site. Ang deadline ay bukas ng gabi, sa oras na ito lumabas si Yoon mula sa banyo. Kaya hindi siya ang tumawag, sinabi pa ng babaeng tumutubos. Pagkatapos makuha ang buong pera palalayain namin si Jung-hee. Tumawa ng malakas si Jordan at parang hindi tinanggap ang hiling na ito. Kaya nagpadala ang babaeng tumutubos ng link sa email ni Attorney Choi na nagpapatunay na na-upload niya ang ECDO na nagpapakita na buhay pa si Yuhi. Sa isang online video sharing site, sinabi ng babaeng tumutubos sa tiyuhin ni Director Choi na pinlano mo ang peking pagkamatay ni Yuhi. At ang capital mo ay gusto si Yuhi ng lihim ang 30 bilyon para manahimik. Ay napakamurang halaga. Desisyon mo na kung hindi tataas agad ang ECUs nang sabihin ni Jordan na okay. Na-delete agad ang ECDO at ang tumawag na tumutubos ay si mo. Dahil pinapakinggan niya ng musika ang pasyente niya. Nagalit ang tiyuhin dahil kinumbinsi niya ang mga big boss ng pulis para pigilan sila. Pinag-usapan na natin sa media ang tungkol sa kaso ni Yuhi. Kung malalaman nito ngayon, paano pa ako makakaharap ng tao? Pagkatapos nito, sinuntok ng tiyuhin si Jordan.
At tinawag si Attorney Choi para itama ang balita sa media. Hinawakan ni Jordan ang buhok ng tiyuhin. At hinampas na paulit-ulit sa mesa. Kaya ko nang ayusin ito. Mag-isip ka ng paraan para makakalap ng 30 bilyon bukas, matandang inutil ka. Pagkatapos inanunsyo ni Jordan na nahiram na niya ang 30 bilyon para ibigay sa tumutubos. Nang tanungin ng tiyuhin kung paano kung mabigo ito, sinabi ni Jordan kung mabigo ito. Dadalhin ko rito ang bangkay ni Yuhi para sa'yo. Ngayong gabi dinalhan ni Yuhi ng kahon ng pagkain ang gwardiya na nagbabantay sa kanya at hiniling na dalhin ito kay Myungjun. Dahil 2 kahon ng pagkain lang ang kailangan ni Tiyuhin para mabusog, dinala rin ng gwardiya ang pagkain kay Myungjun. Natagpuan ni Myungjun sa ilalim ng pagkain ang isang cellphone at isang calling card ni Officer Shangjun at bago ito ibinigay ni A.T.Mo ang mga ito kay Yuhi. Inutusan ni Jordan ang tauhan. Natipunin ang lahat ng gwardyang nagbabantay sa lugar. Kung saan ihuhulog ang pera, kailangang mahuli ang tumutubos pagkatapos maraming gwardiya ang sumakay sa sasakyan. Para umalis sa Yefila kung saan naroon si Yuhi. Dinala ni Jordan at ng mga kasama ang mga sako ng pera para iwan sa 5 dump site. Gaya ng hiniling ng tumutubos, habang bumababa si A.T.Mo sa basement parking ng ospital niya. Lumitaw si Attorney Choi at tinawag ang pangalan ng doktor. Isang armored truck ang dumating sa mga lugar kung nasaan ang mga sako ng pera. At isa-isang isinalansan ang mga bag na puno ng pera sa truck. Inutusan agad ng tauhan na harangin ang truck pagkatapos kunin ang pera sa ika-5 punto. Sa oras na ito sa Yefila, nakatanggap si Myungjun ng tawag mula kay A.T.Mo na humiling na kumilos na agad. Sadyang ginulo ng tatay ang kwarto para mapasok ng mga gwardiya, dala ang mga baril. Nakita nila si Myungjun na nakahanda ng lumaban. Sinimulan ni Yuhi ang pagtawag sa kuryente. Sinamantala rin ni Myungjun ang pakikipaglaban gamit ang mga kamailaban sa armadong gwardiya. Pagkatapos nanalo siya sa laban, lumabas at nagdiwang kasama si Yuhi. Ngayon natapos ng kunin ng driver ng garbage truck ang lahat ng sako ng pera. Pagkatapos ay hinintuan siya ng mga gwardiya ni Jordan. Binugbog nila ng mga pamalo ang truck, binuksan ng isang gwardiya ang pinto. Lumabas ang driver ng garbage truck na may baril at siya pala si Officer Shangjun. Nang may gwardyang sumubok umatake mula sa likod mula sa truck ng basura. Maraming pulis ang lumitaw at tinutukan ng baril ang mga gwardiya ni Jordan. Binaril ni Officer Shangjun ang langit at hiniling na ibaba ang mga armas. Nahuli rin ang matalik na tauhan dahil wala nang makakapigil sa kanilang pagtakas. Sa oras na ito sa highway, nagmamaneho si A.T.Mo nang lampasan siya ng isang sasakyan at hinintuan. Bumaba si Jordan mula sa sasakyan at sinabing, sa wakas natagpuan ko na ang espiya. Tinutukan niya ng baril sina Attorney Choi at A.T.Mo. Sinabi ni Jordan kay A.T.Mo, kahit ipinagkanulo mo ako, kailangan mo pang alamin ang sangkap ng gamot na itinuro kay Yuhi, kaya pansamantala kitang bubuhayin. Pero ang abogadong ito hindi pwede. Biglang, bumaril si Myungjun at sumayad ang bala kay Jordan. Tinutukan din siya nito ng baril. Kinuha ni Yuhi ang baril at ibinigay kay Attorney Choi para kontrolin si Jordan. Itinaas niya ang kamay bilang pagsuko. Kinuha ni A.T.Mo ang baril ni Jordan. Sinabi ni Myungjun, bukas kailangan nating pumunta sa himpilan para sumuko. Hindi ko alam ang tunay mong layunin, pero mula ngayon, hindi na magiging specimen si Yuhi ng kahit sino. Sinabi ni Jordan, alam mo ba kung gaano karaming pera ang ibinigay ng investment fund ko kay Director Choi? Para sa eksperimentong ito, kung aalisin mo ako, hindi rin kayo matatahimik. Sinigurado ni Myungjun na mula ngayon mabubuhay si Yuhi bilang normal na 11 taong gulang na bata. Iyon lang ang magagawa ng tiyuhin na kidnapper na ito. Pagkatapos tinali ni Myungjun si Jordan, inilagay sa trunk ng kotse at tinakpan ang bibig. Hiniling ni Attorney Choi sa lahat na pumunta sa isang motel na kilala niya. Nag-alinlangan si A.T.Mo dahil ayaw niyang malaman ng mundo na si Yuhi ay batang henyo mula sa eksperimento. Maaaring hindi siya iwan ng mga investor, pero sinabi ni Myungjun, hindi pwedeng maging specimen siya habang buhay. Inimbestigahan ni Officer Shangjun ang tauhan ni Jordan. Pero hindi ito nagsalita ng kahit ano. Pumasok ang kasamahang pulis at sinabi, ang mga bag ng pera sa dump site ay may ilang bungkus lang ng tunay na pera. Ang iba ay mga puting papel lamang. Dahil hindi nagsalita ang tauhan, hindi na rin siya tinanong ni Officer Shangjun. At bago ito, tinawagan ni Myungjun si Officer Shangjun para humingi ng tulong sa paghuli sa mga tauhan ni Jordan para makatakas sila ni Yuhi. Binantaan din ni Myungjun na parang may espiya sa loob ng pulis. Bukas pagkatapos maoperahan ang anak ko, pupunta ako sa himpilan para sumuko. Kinaumagahan umalis si A.T.Mo sa kotse at balak palayain si Jordan. Dahil ayaw niyang malaman ng mundo ang eksperimento ni Director Choi. Biglang lumitaw si Myungjun at pinigilan si A.T.Mo. Paulit-ulit na ipinaliwanag ng doktor na kailangang pigilan ang pagkalat ng pananaliksik ni Director Choi. Hindi mo rin naman gustong si Yuhi ay pagtinginan habang buhay, di ba sinabi ni Myungjun? Kailangan kong dalhin si Jordan sa pulis, kaya umalis ka na muna rito. Nagmaneho palayo si A.T.Mo. At naalala na hiniling ng guro ng anak niya na ilipat siya sa ibang paaralan dahil mas mabagal ang pag-unlad ni Hee kumpara sa mga kaklase. Iyon din ang dahilan kung bakit namuhunan si A.T.Mo sa eksperimento ni Director Choi. Umaasa na maging normal ang pag-unlad ng utak ng anak niya tulad ng ibang bata. Sa oras na ito sa himpilan, ang investigation team ni Officer Shangjun ay sinalakay ng mga pulis mula Seoul at kinuha ang lahat ng dokumento. Pumunta si Officer Shangjun at sinabi ng dating kasamahan, dumating ako para kunin ang kaso ng kidnapping. Inutusan ng mga boss na itigil ang investigasyon. Ito ay utos ng chief. Ipinaliwanag ng pulis sa chief na nahuli natin sila sa akto.
Nadala ang malaking halaga ng pera para itago na buhay pa si Yuhi. Sinabi ito sa akin ni Myung-jun, nangako siyang dadalhin si Zohee rito para sumuko. Pagkatapos maoperahan ang anak niya ngayon, dadalhin ko sila rito. Sana paniwalaan mo ako kahit isang beses lang binantaan ng chief. Kung hindi mo madadala si Myung-jun at Zohee rito, maghanda kang maghubad ng uniforme. Pagkatapos hayagang umalis ang tauhan ni Jordan kasama ang mga kasamahan niya. Hiniram ni Myung-jun ang cellphone ni Attorney Choi para tawagan ang dating asawa. Si Iyon at hiniling na pumunta sa ospital para tingnan ang operasyon ni Hee. Pupunta rin ako roon. At sasamahan kita. At tatapusin ko ang lahat ngayong araw, kung hindi ka pupunta hindi kita patatahimikin. Isinakay si Jordan sa kotse kasama si Myung-jun papuntang ospital. Hiniling ni Yuhi kay Attorney Choi na bumili ng disenteng suite para kay Myung-jun para makita ang anak niya habang sinusukat ang suite. Tiningnan ng babaeng tindera sina Myung-jun at Yuhi at parang pamilyar ang mga ito. Sinabi ni Yuhi na siya nga ang kidnapper. Ipinaliwanag ni Myung-jun na papunta na akong sumuko. Kaya natakot ang tindera at nanginig ang mga paa. Pumasok si Lee Kemo sa ospital para magtrabaho. Nang makapasok sa kwarto, nakita niya ang anak niya na dinala roon ng tauhan ni Jordan. Hiniling ng tauhan kay Lee Kemo na tawagan sila agad. Dito sa kabilang banda, tatlo silang kumakain sa isang restaurant. Nakatanggap ng tawag si Attorney Choi mula kay Lee Kemo para itanong kung nasaan ang tatlo, at si Jordan isinulat ni Lee Kemo ang address sa papel at ibinigay sa tauhan. Pagkatapos iniwan niya ang anak kay Lee Kemo at umalis. Sinabi ni Yuhi kay Lee Kemo na may attachment ka pa rin kay Jordan, no? Kaya mo bang ipagtanggol ang tiyuhin kong kidnapper na ito? Pero dahil abogado ko na kayo, kumuha kayo ng mas magaling na abogado kaysa sa inyo. Para ipagtanggol siya, magkano man ang bayad babayaran ko. Tinaya ni Attorney Choi ang perang pwedeng makuha ni Yuhi mula sa mana na 120 bilyong won. Narinig ito ni Myung-jun at agad tumayo. Tinanong ni Yuhi kung magkano ang gusto mong ransom para sa akin. Sinabi ni Myung-jun na 50 milyon lang. Kailangan ko lang iyon para maoperahan si Hee. Ipapakita ni Attorney Choi kay Yuhi ang nilalaman ng email ni Director Choi at napansin na gumawa ang tatay ni Yuhi ng crypto wallet sa Singapore. Kasabay ng pagkikita ni Director Choi kay Jordan, posibleng nakatanggap si Director Choi ng malaking pera mula sa investment fund ng It Capital ni Jordan. Sina Officer Shang-joon at mga kasamahan ay naghahanda papuntang ospital para hintayin matapos ang operasyon ni Hee. Nangako si Shang-joon sa boss na makikipagtulungan si Myung-jun. Nang tahimik lang, nagmaneho ang tauhan sa basement ng isang mall at nakita si Jordan na nakahiga sa kotse. Binabasag niya ang salamin ng kotse para buksan ang trunk. Tinutukan ng armas ang lalamunan ni Jordan. At pinindot ang gatilyo, pero walang bala. Tinawagan niya si Jordan para makausap ang big boss. Hiniling ng misteryosong boss kay Jordan na kunin ang ulat ng eksperimento ni Director Choi at dalhin ang anak niya na produkto ng eksperimento rito bago dumating ang barkong Ruso. Kung hindi sa susunod na pagpindot may bala na ang baril, sinabi ni Jordan. Kung may resulta ng pananaliksik, hindi na kailangan si Zohee. Pero sinabi ng boss na ang unang bata ang gagawa ng kasaysayan. Sa ospital noon, dinala si Hee sa operating room. Sa pangangasiwa ng pulis, naghahanda si Myung-jun na bumaba sa basement gamit ang elevator. Nang makita ang teddy bear na binibenta sa labas, sinabi niyang gusto niyang bumili ng isa para kay Hee. At tatayo ako sa labas para maghintay. Sa elevator, sinabi ni Yuhi kay Attorney Choi na hindi ko maalala ang mga alaala bago pinatay ang magulang ko noong ika-20 kahit naalala ko ng malinaw ang lahat simula nang kinidnap ako. Noong gabi ng ika-21, pagkatapos sumakit ng gusto ang ulo ni Yuhi, biglang lumapit ang tauhan at sinaksak si Attorney Choi. Hawak ni Myung-jun ang dalawang teddy bear habang naghihintay sa labas. Pero dahil natagalan, napunta siya sa basement, kinuha ng tauhan si Yuhi gamit ang pampatulog at binuha. Nang bumaba si Myung-jun sa basement, nakita niyang nasugatan at nakahiga si Attorney Choi. Kaya kinuha niya ang cellphone nito para tumawag ng ambulansya. Tumakbo si Myung-jun para hanapin si Yuhi, pero sinagasaan siya ng kotse ng tauhan. Balak ni Jordan barilin si Myung-jun pero hindi natuloy. Kaya bumaba siya ng kotse para tapusin si Myung-jun, pero sinalakay siya ng tatay. At na-disarm ang baril at nabali ang isang braso niya. Kinuha ng tauhan ang kutsilyo para saksakin, pero nahawakan ni Myung-jun ang kutsilyo. Pero napabagsak siya ng tauhan at tinapakan ng malakas ang paa ng tatay. Pero narinig ang sirena ng ambulansya, kaya hinila ng tauhan si Jordan papunta sa kotse. At isinakay si Zohee sa sasakyan para tumakas. Sina Officer Shang-joon at Yoon ay naghihintay sa labas ng operating room. Pagkatapos lumabas ang doktor at sinabing matagumpay ang operasyon. Tinanong ni Shang-joon si Yoon kung tinawagan siya ni Myung-jun. Sinabi ni Yoon na tinawagan niya ako kanina. Hiniling na pumunta ako sa ospital para tingnan ang operasyon ni Hee. Tinawagan ni Shang-joon ang numero na ginamit ni Myung-jun para tawagan ang asawa. At nalaman na iniligtas si Attorney Choi sa ospital. Dinala ni na Jordan at ng tauhan si Yuhi sa base nila at sinabing ibibigay siya sa mga Ruso. Malungkot na bumalik sina Officer Shang-joon at mga kasama sa opisina dahil hindi na-applyan si Myung-jun. Sinabi ng boss na bukas may disciplinary meeting, magpahinga ka na. Umuwi si Yoon at nakita si Myung-jun na nakaupo sa bahay. Binendahan niya ang sugat ng dating asawa at sinabing matagumpay ang operasyon ni Hee. Sinabi ni Myung-jun na kinuha na si Yuhi. Akala ko makikita ko si Hee na papasok sa operasyon. Tapos pupunta ako sa pulis para sumuko. Sinabi ng asawa na bukas sasamahan kita kay Hee. Tapos sumuko ka na. Tinanong ni Myung-jun kung ano ang relasyon mo sa pumatay sa tatay ni Yuhi. Ipinaliwanag ni Yoon na siya ang gumawa ng peklat sa liko.
Pero hindi ko siya inutusang pumatay, bukas puntahan mo si Hee tapos sumuko ka. Pero sinabi ni Myung-jun na kailangan ko munang hanapin si Yoo-hee. Samantala si Officer Sang-joon ay hindi nagpahinga at nagpunta sa lugar kung saan pinatay ang mag-asawang Direktor Choi para mag-imbestiga. Pagkatapos napansin ang isang bagay sa likod ng kabinet, binaklas ni Sang-joon ang kahoy at nakita sa loob ang maraming dokumento. Kinuha ni Sang-joon ang isang kahon ng dokumento tungkol kay Yoo-hee at dinala sa kotse. Pagkatapos pumunta sa National Forensic Institute para humingi ng tulong sa kakilala niyang nagtatrabaho roon para suriin ang kahulugan ng mga dokumentong ito. Kinaumagahan nagising si Myung-jun at nakita ang note mula kay Yoon. Nahumiling na pumunta siya sa ospital, balak ni Myung-jun kunin ang medical kit para palitan ang benda, pero natapon ang kahon sa sahig. Pagkatapos natagpuan ang isang hard drive sa ilalim ng kabinet. Kinuha ni Myung-jun ang hard drive at nalaman na datos ito ng Titi sa bahay ni Director Choi. Bago nangyari ang pagpatay, ginising ng forensic expert si Officer Sang-joon at sinabing ito ang mga tala ng pananaliksik mula sa panahon ni Chairman Choi na tatay ni Director Choi. Totoong sinuri ni Chairman Choi kung paano palakasin ang mga kakayahan ng utak. Itinurok ni Chairman Choi ang isang genetically modified virus sa utak ng subject. Kaya nagpanggap siyang mag-ampon kay Yoon para gamitin siya sa eksperimento. Si Director Choi naman ay natural ng matalino. Ang AD niya ay umabot sa 152 dahil noon maraming researcher ang kasama. Pigilan si Chairman Choi na ipagpatuloy ang eksperimentong ito. Kaya nagpasya siyang mag-ampon ng isang batang matalino na para maging kahalili niya. Pero natigil ang pananaliksik ni Director Choi nang si Yoo-hee ay 2 taong gulang. Posibleng itinago niya ang mga dokumento ng pananaliksik sa ibang lugar. Maaaring dahil sa pagnanais na makuha ang mga dokumentong ito, kaya nangyari ang pagpatay at kidnapping, pero bago pa kay Yoon. May ibang bata nang inampon si Chairman Choi na laman ng pulis sa mga dokumento na si Myung-jun iyon. At dati si Myung-jun ang unang batang inampon ni Chairman Choi mula sa ampunan. Pero nang ihatid siya ng driver pabalik sa bahay ni Chairman Choi, natuklasan ng driver na may batang babae mula rin sa ampunan na nagtago sa trunk. At ang batang ito ay si Yoon. Hiniling ni Chairman Choi sa driver na ibalik si Yoon sa ampunan. Pero lumuhod ang bata at nagmakaawa ng umiiyak, kaya pinayagan ni Chairman Choi na makapasok ang 2 bata sa bahay. Pero si Yoon ay nagpakita ng katusuhan at tuso, kaya sinubukan niyang kumbinsihin si Myung-jun na siya ang mas karapat dapat na ampunin. Mas gusto ka rin ng mga madre sa ampunan kaysa sa akin. Pero pagkatapos sinabi ni Chairman Choi na isa lang sa inyo ang aampunin ko. Binigyan niya ng pagsusulit sa kakayahan ang 2. Ang makakakuha ng mataas na marka ang mananatili rito kasama ko. Sinimula ni Chairman Choi ang oras at lumabas saglit pagkatapos tumunog ang timer. Natapos ang pagsusulit, kaya si Yoon mabilis na pinalitan ang sagot niya sa papel ni Myung-jun. At isinumite ng 2 ang mga papel kay Chairman Choi pagkatapos si Myung-jun ay ibinalik ng driver sa ampunan. Sa oras na ito tinawagan ni Yoon si Myung-jun sa video para ipakita sa tatay ang larawan ni Hee na hindi pa rin nagigising pagkatapos ng operasyon, at sinabing pumunta ka rito para makita ang anak mo. Tapos sumuko ka na para matapos na ito iwan mo kayo sa pulis ang paghahanap kay Yoo-hee. Tiningnan ni Myung-jun ang hard drive at tumulo ang luha. Hiniling niyang makita ang mukha ni Hee. Pagkatapos sinabing kailangan ko munang suriin ang isang bagay. Si Jordan na may bandang braso ay pumunta kay EK Mo. Binigyan niya ng EXP si EK Mo na naglalaman ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng 1 bilyong won. Para hindi na siya investor sa eksperimentong ito, ibinalik ni EK Mo ang EXP. At hiniling na huwag alisin ang anak niya sa proyekto kung gagawin mo ito. Magkakalagkad ka pati ang kapital mo sa bangin, sinabi ni Jordan. Hindi na makikita si Zohee sa Korea. Kapag nagbago ang isip mo, tawagan mo ako. Lumabas siya at nasalubong si Officer Sang-joon na dumating para mag-imbestiga. Tinawagan ni Jordan ang tauhan. Tumanggi si EK Mo na bawiin ang investment, kaya tapusin mo na siya. Pumasok si Officer Sang-joon sa kwarto at tinanong si EK Mo kung may kaugnayan ang Genius Child Project sa kidnapping. Pero tumanggi siyang magsalita at sinabing, kung may tanong kakausapin mo ang abogado ko. Sinabi niyang abala siya para mapalaya si Sang-joon ng mahinhin. Umalis si Sang-joon. Humaharap si Sang-joon sa disciplinary board dahil inakusahan ng pagkagambala sa investigasyon. Ang resulta ay suspendido ng 1 buwan at binawasan ng sweldo ng 3 buwan. Umuwi si Sang-joon at binigyan siya ng kasamahang pulis ng bag na may listening device. Nang makauwi si Yoon, napansin niyang nawala ang hard drive sa ilalim ng kabinet. Kaya agad siyang lumabas at tinawagan si Myung-jun. Pero nasalubong si Officer Sang-joon. Hiniling ng pulis kay Yoon na pumunta para makipagkita kay Engineer Park. Dinala ni Sang-joon si Yoon sa kulungan para makipagkita kay Engineer Park. Pagkatapos lumabas si Sang-joon para malayang makapag-usap ang 2 sa oras na ito sa himpilan habang kumakain ng tanghalian ang boss. Kasama ang batang pulis, tinanong niya kung ikaw ba ang kumuha ng listening device para kay Sang-joon. Nasaan siya ngayon? Sa oras na ito lumabas si Officer Sang-joon at sinuot ang earpiece para makinig sa usapan ni Yoon at Engineer Park. Umiiyak ng malakas si Yoon at tinanong ang kalagayan ng kalusugan ni Engineer Park. Maya-maya tinanong ni Engineer Park, dito lang tayong 2 kaya sabihin mo ang totoo. Ayon sa pulis, walang laman ang safe sa bahay ni Director Choi. Tumingin si Yoon sa sahig at nakita ang refleksyon ng pulang ilaw ng listening device na kumikislap, kaya nalaman niyang pinakikinggan sila. Sa oras na ito lumitaw ang gwardiya at hiniling na tapusin ang pagkikita. Balita ko dinidisiplina ka, i-report ko ito sa itaas.
Pagkatapos lumitaw din ang kasamahang pulis. Pumunta si Myung-jun sa internet cafe para tingnan ang keys, data ng bahay ni Director Choi sa hard drive. Sa oras na ito may grupo ng kabataan na nanonood ng malaswang e-video. Kaya pinagsabihan sila ng staff ng cafe. Maya-maya napansin ng staff na sinira ng mga binatilyo ang keyboard kaya tinawagan niya ang pulis. Pinanood ni Myung-jun ang keys, data at nakita na pumasok si Yoon sa bahay ni Director Choi ilang buwan bago. Pagkatapos pumasok ang pulis kaya kinuha ni Myung-jun ang hard drive at mabilis na lumabas. Nang makarating sa gate nasalubong niya ang isang pulis na kilala siya nito kaya hinabol. Pero nakatakas si Myung-jun sa paningin ng pulis at ligtas na umalis. Dinala ng kasamahang pulis si Sang-joon sa ospital para bisitahin si Atty. Choi. Dahil kakagising lang niya gusto ni Sang-joon na mag-isa siyang makipagkita kay Atty. Choi. Gusto ng pulis tanungin ang abogado tungkol sa eksperimentong ginawa ni Director Choi kay Yoo-hee pero sinabi ng abogado na wala siyang alam sa eksperimento ni Director Choi nang hindi makakuha ng karagdagang impormasyon. Lumabas si Officer Sang-joon, tinawag siya ng abogado at hiniling na subukang hanapin si Yoo-hee kahit anong paraan. Balak umuwi si Myung-jun sa bahay ni Yoon pero nakita niyang may mga pulis na nag-aabang sa baba. Kaya umalis siya papunta sa ibang lugar. Sinabi ng tiyuhin kay Jordan na malapit nang isara ng pulis ang kasong ito. Nang tanungin niya kung natagpuan na ba si Yoo-hee, sinabi ni Jordan na isipin mo na lang na wala na siya sa mundong ito at hindi na siya makakagulo pa sa iyo. Pagkatapos binigyan ng tiyuhin si Jordan ng susi sa bahay ni Director Choi para malayang makapaghanap ng mga dokumento ng pananaliksik. Umalis si Ike Mo sa ospital at naghahanda ng sumakay ng kotse pauwi nang bigyan siya ng pampatulog ng isang guon. Iniwan niya si Ike Mo sa kotse at balak sunugin ang isang piraso ng uling. Pero napigilan ito ni Myung-jun sa tamang oras. Pumasok si Jordan sa bahay ni Director Choi para maghalughog nang makita ang family photo. Napansin niya na may suot na misteryosong kwintas si Yoo-hee. Sa oras na ito dumating si Officer Sang-joon. Ipinalabas ni Jordan ang susi sa bahay at sinabing business partner ako ni Director Choi. Ang pamilya niya mismo ang nagbigay sa akin ng susi. Sinabi ni Jordan na malaki ang perang ininvest namin kay Director Choi pero patay na siya. Nanghihinayang lang ako kaya napuntahan ko rito para tingnan pagkatapos umalis siya. Nakatanggap si Officer Sang-joon ng tawag mula sa kasamahan na nagsabi natagpuan na si Myung-jun sa isang internet cafe. Tiningnan niya lang ang data sa hard drive at umalis. Nagising si Ike Mo sa kotse at napagtanto na iniligtas siya ni Myung-jun pagkatapos. Tinahi niya ang sugat sa kamay ni Myung-jun. Sinabi ni Ike Mo na kaninang umaga pumunta si Jordan at hiniling na bawiin ko ang investment. Tumanggi ako kaya ipinadala niya ang pumatay sa akin. Sinabi ni Ike Mo na pwede ka nang tumigil. Kahit paano natapos na ang operasyon ng anak mo pero sinabi ni Myung-jun na nangako akong poprotektahan si Yoo-hee. Kaya kailangan kong hanapin siya. Bumalik si Jordan sa bahay at pumasok sa kwarto kung saan nakakulong si Yoo-hee. At pinagmasdan ang kwintas sa liig ng bata pagkatapos kinuha niya ang kwintas. Lumabas siya at inutusan ang tauhan. Nadalhin si Yoo-hee sa pantalan bukas ang empleyado ng branch sa Russia. Ay darating bukas para kunin ang kargamento. Kinuha ni Ike Mo ang cellphone ng guon na sumubok pumatay sa kanya. At ginamit ang fingerprint nito para i-unlock ang cellphone. Binasa ni Ike Mo ang mga mensahe at nalaman na dadalhin nila si Yoo-hee sa pantalan para makalabas ng bansa. Bukas dumating si Officer Sang-joon sa ospital para hanapin si Ike Mo. Sinabi ng empleyado na nasa opisina siya sa oras na ito. Naghahanda rin sina Ike Mo at Myung-jun na pumunta sa pantalan nang may kumatok sa pinto ng kwarto. Binuksan ni Ike Mo ang pinto at sinubukang palayasin si Officer Sang-joon. Pero gusto ng pulis malaman kung bakit si Jordan din ang investor sa eksperimento ni Director Choi. Sino nga ba siya pagkatapos diretsong pumasok ang pulis sa loob ng tumalikod? Nakita niyang nagtatago si Myung-jun at kinuha ang susi ng kotse kaya hinabol siya ng pulis. Tumakbo si Myung-jun sa basement at minaneho ang kotse ni Ike Mo palayo. Sumunod din si Officer Sang-joon sa pamamagitan ng pagmamaneho. Hiniling ng tauhan kay Yoo-hee na umalis na pero sinabi ng bata na gutom siya at gusto ng fried rice na may hipon. Naghahanda si Jordan na magmaneho papuntang pantalan nang harangin siya ng puting kotse. Bumaba si Ion mula sa kotse at lumapit kay Jordan habang nag-uusap sila. Inihayag ni Ion kay Jordan na siya ay batang ulila na tinanggihan ang pag-ampo ng tatay ni Director Choi. Pagkatapos ipinakita niya ang e-video mula sa safe ni Director Choi na nagpapakita ng proseso ng eksperimento kay Yoo-hee. Sa loob ng safe ni Director Choi may thesis, data na nagpapakita na pumunta si Jordan sa bahay para hingin kay Director Choi ang pahintulot na mamuhunan ang kapital sa eksperimentong ito. Sinabi ni Ion na bago mahuli si Engineer Park, nagpadala siya sa akin ng huling hard drive. Ang datos sa hard drive ay nagpapakita na hawak ng asawa ni Director Choi ang kwintas ni Yoo-hee. Binuksan niya ito gamit ang maliit na susi at isinaksak ang USB mula sa kwintas sa computer. Natuklasan ito ni Director Choi, kaya pinatay niya rin ang asawa niya. Narinig ito ni Jordan at napagtanto na nakatago ang pananaliksik ni Director Choi. Sa loob ng kwintas hiniling ni Ion na bigyan siya ni Jordan ng isa 0 milyong igis at makukuha niya ang susi para buksan ang kwintas ni Yoo-hee. Dinala ni Jordan ang kwintas sa isang electronic repair shop para suriin at totoo ngang may maliit na BSP sa loob. Pero sinabi ng may-ari ng tindahan na kailangan ng susi para mabuksan. Kung gagamit ng puwersa mawawala ang datos. Dinalhan ng tauhan ng fried rice si Yoo-hee, kinuha ng bata ang mga hipon mula rito. At kinain sa oras na ito dumating ang yate ng Ruso sa pantalan ng Korea. Pagkatapos nakatanggap ng tawag mula sa tauhan.
na ipinaalam na dadalhin ang bata sa pantalan pagkatapos niyang kumain. Biglang narinig ng tauhan ang ingay sa kwarto nang tumakbo siya papasok. Nakita niyang kinukumbulsyon si Yuhi at may mga pulang rashes sa leg. Dahil sa allergy dinala niya ang bata sa kotse at nagpa siya na pumunta sa ospital para iligtas si Yuhi. Dumating si Myung-jun sa pantalan at hinanap si Zohee. Sa paligid lumitaw si Officer Sang-joon at hinabol siya. Halos mahuli na si Myung-jun ng pulis balak nang kunin ang posas, pero naalala niyang suspendido na siya. Ipinaliwanag ni Myung-jun na dapat sumuko na ako pero kinuha nila si Zohee. Sinubukan din nilang patayin si Ikemo, plano nilang dalhin si Zohee sa ibang bansa mula sa pantalang ito. Narinig ito ng pulis at sinabing hanapin mo na si Zohee. Tumawag si Sang-joon sa kasamahan para humingi ng tulong. Hiniling ni Sang-joon sa kaibigang pulis na tawagan ang customs kung may pribadong yacht na dumating sa pantalan. Ngayong araw kinuha ng boss ang telepono at hiniling kay Sang-joon na huwag nang kumilos ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Sang-joon na may ibang investor si Director Choi. Sinusubukan nilang dalhin si Yuhi sa ibang bansa, tulungan mo akong hanapin siya. Nagdalawang isip ang boss nang marinig ito. Sa oras na ito pumunta si Yoon sa bangko para i-withdraw ang buong retirement fund ni Engineer Park. Dahil dati nagpadala si Engineer Park sa kanya ng card na pwede niyang gamitin para kunin ang perang ito. Pagkatapos dinala ni Yoon ang pera sa isang opisina ng pribadong investigador para umupa ng 2 tao roon na gagawa ng isang bagay para sa kanya. Sa ospital nakinig ang tauhan sa telepono at ipinaalam sa kliyente. Naruso na dinadala si Yuhi sa ospital para sa emergency. Kapag na-stabilize ang bata, dadalhin siya agad sa pantalan. Naghanap si Myung-jun at ang pulis sa buong pantalan pero hindi nila nakita si Yuhi. Pagkatapos nakatanggap si Sang-joon ng tawag mula sa boss na nagsabing may aid mula sa Russia. Na nakadaong sa yacht pier pumunta ang dalawa roon at nakita ang isang Ruso. Na nakatayo sa yacht, pumunta si Sang-joon sa yate at tinanong ang Ruso kung hinintay mo ba si Jordan. Binunot ng Ruso ang baril pero kinuha ito ni Sang-joon. Pagkatapos tinanong kung nasaan si Yuhi, tinawagan ni Jordan ang tauhan at sinermonan dahil dinala si Yuhi sa ospital pero nangako ang tauhan na hindi mapapansin ng kahit sino ang bata, at binabaan ng telepono lumapit ang nurse at hiniling sa tauhan na irehistro si Yuhi. Nang umalis ang tauhan, nagising si Yuhi. Kinuha ng bata ang isang syringe at 2 bote ng gamot at lumabas ng ospital. Nakita niya ang isang delivery truck na nakaparada sa labas, sinabi ng Ruso kay Officer Sang-joon na nasa ospital si Yuhi. Kaya sumakay ang dalawa sa kotse para pumunta sa ospital at hanapin siya. Ang tauhan, bumalik sa kama pero wala na si Yuhi, kaya tumakbo siyang hanapin ang bata. Sa oras na ito nagtatago si Yuhi sa isang delivery truck pagkatapos dumaan ang truck sa tauhan. Sumugod siya sa security room at inutusan ang empleyado na ipakita sa kanya ang key sa parking lot ngayon. Dinala ni Jordan ang maleta ng pera at inilagay sa trunk ng itim na kotse para ibigay kay Yoon. Ayon sa hiling niya, lumitaw si Yoon at sinuri kung sapat ang 1.0 milyong sa maleta pagkatapos ibinigay kay Jordan ang memory card na nagpapakita ng eksperimentong ginawa sa lab sa bahay ni Director Choi. At ang susi para buksan ang kwintas, hiniling ni Jordan na suriin muna ang kalidad ng palitan bago ibigay kay Yoon. Ginamit niya ang susi at nabuksan niya ang kwintas. Nang umalis si Yoon, hinila siya pabalik ni Jordan dahil gusto niyang suriin ang nilalaman sa loob. May naglalaman ba ng mga dokumento ni Director Choi nang biglang tumunog ang alarma ng sunog isang lalaki? Sinadya ng buhayin ang alarma ng sunog ng mall na ito. Si Dalawaon ay kinagat ang kamay ni Giden at tumakas. At ang sasakyan na may dalang maleta ng pera ay may humila na rin sa itaas, ang bodyguard ay humarang sa sasakyan. Pagkatapos ay hinila ni Dalawaon ang sasakyan palayo mula sa likuran. Dahil bago iyon ay pinalitan na ng pribadong detective ang plaka ng sasakyan na may dalang maleta ng pera at pinasakay si Dalawaon dito. Pagkatapos ay umakyat si Jordan sa itaas at itinutok ang baril sa driver. At nang tiningnan ang trunk ay wala ng maleta ng pera. Pagkatapos ay tinanong ang driver kung sino ang nag-utos sa iyo. Si Pulis Sang-joon ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kasamahan. Na nagbalita na ang tauhan ay pumasok na sa silid ng seguridad ng ospital. At binugbog ang tao para humingi ng access sa datos ng kamera, habang si Johi ay nakalusot sa isang truck na nagtatapon ng medikal na basura. Sa ngayon ay patungo na ang truck na ito sa tambakan ng basura, kaya pumunta rin doon si Pulis Sang-joon. Nang bumaba si Johi mula sa truck ay dumating din ang tauhan sa lugar. Kaya tumakbo siya papasok. Pagkatapos ay dumating din si Myung-jun sa lugar at tinawag ang pangalan ni Johi para hanapin ang bata. Sa oras na iyon ay kinuha rin ni Johi ang syringe para ipagtanggol ang sarili. Nang marinig ang boses ni Myung-jun na tumatawag sa kanya, biglang kinuha ng tauhan ang kutsilyo para makipaglaban, ngunit bigla siyang sinuntok ni Pulis Sang-joon. Sa oras na iyon ay natagpuan na rin ni Myung-jun si Johi ang bata. Hiniling sa tiyuhin na magtago dahil may pulis dito pero pinigilan siya ni Myung-jun. Ang tauhan pagkatapos ng ilang sagupaan ay nakontrol ang pulis at balak siyang saksakin gamit ang kutsilyo. Ngunit narinig ang maraming sasakyan ng pulis na paparating. Kaya umalis na rin siya at hinila ni Sang-joon ang sasakyan sa likuran para makipagkita kina Myung-jun at Yuhi. At hiniling sa dalawa na sumama sa akin sa presinto. Ang pulis na nauna kay Myung-jun ay mahigpit na niyakap si Pulis Sang-joon. Tinurukan ni Yuhi ng gamot si Sang-joon kaya bumagsak ang pulis sa balikat ng tiyuhin. Nang magising ang pulis ay nakita niyang nakatali siya. Habang si Myung-jun ay lumuhod sa lupa at humingi ng paumanhin, kay Yuhi hiniling sa pulis na huwag hulihin si Myung-jun. Hanggang matapos ito kapag nahanap ko na ang abogado para sa kanya at susuko na siya. Sinabi ni Sang-joon na sige kahit paano wala na rin akong trabaho bilang pulis. Nasuspinde na ako sa tungkulin.
Hiniling ni Dalawaon sa pribadong detective na gumawa ng peking pasaporte para sa kanya, pero sinabi nitong 7 araw bago matapos, kaya kinuha ni Dalawaon ang isang bungkos ng pera. At hiniling na tapusin ito sa loob ng 6 na araw. Pagkatapos ay dinala ni Jordan ang maraming tauhan. Pumasok sa opisina ng detective at itinutok ang baril sa may-ari ng opisina. Nang tumanggi itong magbigay ng impormasyon tungkol sa kliyente, ay tinapos na ni Jordan ang detective. Pagkatapos ay tinapos din ang empleyado at nakita niyang ginagawa na ang peking pasaporte para kay Dalawaon. On ill. Pumasok si Dalawaon sa hotel para hintayin ang araw na matatanggap ang pasaporte para makatakas sa ibang bansa. Natanggap ni Dalawaon ang tawag mula sa nurse na nagsabing gising na si Hay. Nang marinig ang boses ng kanyang anak, ay bigla nitong ibinaba ang telepono. Dala ni Jordan ang AXB na nasa pendant sa isang tindahan ng electronics. Pero sinabi ng may-ari na kailangan ng password para mabuksan ang software sa loob. At kailangan gamitin ang computer na orihinal na ginamit para mabuksan ito, kaya naalala ni Jordan na binuksan ng asawa ni Director Choi ang AXB gamit ang computer ni Director Choi. Dinamayan ni Pulis Sang Jun ang magtiyuhin sa pagkain nang sinabi ni Yohee na ang araw na pinatay ang tatay ko ay ika-20. Pero noong gabi ng ika-21 ay tumakas ako mula sa bahay at kinuha ako ng tiyuhin na ito. Pero ang alaala ko ay tumigil noong hapon ng ika-20 ng Mayo. Noon ay bumaba ako sa laboratorio at tinurukan ako ng gamot ang tatay ko. Pero dapat nagising ako noong gabing iyon, kaya may ibang tumurok ulit sa akin ng gamot. Si Myung Jun ay nakiusap kay Pulis Sang Jun na payagan siyang makipagkita kay Dalawaon kahit isang beses, para ipaalala sa kanya na kailangan niyang manatili sa ospital para alagaan si Hay. Pumayag din ang pulis. Pero tinanong kay Myung Jun kung may kinalaman ba si Dalawaon sa kaso ng pagpatay na ito. Pero nanahimik lang si Myung Jun. Si Yohee ay nagpakita ng hindi kasiyahan nang iwan siya ni Myung Jun kasama si Pulis Sang Jun. Pagkatapos ay hiniling sa tiyuhin na bilhan siya ng burger na may karne ng baka. Alalahaning dalhin ito sa tamang oras at huwag akong magutom. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse ni Pulis Sang Jun. Ang tauhan ay nakipagkita kay Jordan at humingi ng paumanhin dahil napalagpas si Yohee. Inimbitahan ni Jordan ang tauhan na uminom ng alak at pagkaraan ng ilang sandali. Naramdaman ng tauhan ang pagkahilo at nahulog ang baso ng alak sa sahig. Pagkatapos ay binaril siya ni Jordan sa balikat at sinabing ito ang utos ng iyong mahal na boss. Binaril pa siya ulit sa paa at sinabing hindi ba't dati kang nagtutok ng baril sa lalamunan ko. Dahil sa utos ng boss mo, kaya tinapos na niya ang tauhan na bumagsak sa swimming pool. Isang babaeng empleyado ng bangko ang pumunta sa hotel at sinabi kay Dalawaon na nailipat ko na ang lahat ng pera sa cryptocurrency account sa Amerika para sa iyo. Pagkatapos ay natanggap niya ang tawag mula sa dating asawa. Si Myung Jun ay nag-ayos ng pagkikita. Hinintay ni Myung Jun si Dalawaon sa simbahan na siya ring ampunan kung saan sila parehong nanirahan noong bata pa. Tinanong ni Myung Jun ang dating asawa, bakit ka pumunta sa bahay na iyon para makipagkita sa tatay ni Yohee? Sinabi ni Dalawaon na akin talaga ang bahay na iyon. Ang tatay ni Yohee ay ampun lamang, pagkatapos kanselahin ang aking pagiging ampun, kung hindi ay akin na sana ang lahat. At ang datos ng kamera sa bahay ni Director Choi sa hard drive ay nagpapakita lamang na pumasok si Dalawaon sa bahay. Nakipagkita kay Director Choi at wala nang iba pang ipinakita. Dahil inutusan niya si Engineer Park na tanggalin ang lahat ng kamera. Pagkatapos sinabi ni Dalawaon na pumunta ako sa bahay na iyon para magmasid ng daan para madali mong makuha ang bata si Yohee. Sinabi ni Myung Jun na umaasa akong hindi ikaw ang pumatay. Sinabi ni Dalawaon na pinapunta mo ako sa simbahan para sabihin ko ang totoo, di ba? Hinatid ni Myung Jun si Dalawaon sa ospital at hiniling sa kanya na manatili sa tabi ni Hay. Ipnangako siyang ibibigay ang hard drive sa kanya bago siya sumuko sa pulis. Nang tanungin ni Dalawaon kung ano ang ipinagdasal mo kanina sa simbahan, sinabi ni Myung Jun na ipinagdasal ko ang kalusugan ni Hay. Nang marinig ito ni Dalawaon ay naramdaman ang bahagyang sama ng loob at pumasok sa ospital. Pumasok si Dalawaon sa ospital at ipinakilala sa pulis na siya ang ina ni Hay pagkapasok sa silid. Ngulit ipinakilala kay Hay na ako ang iyong ina nang umalis na ang katulong. Pagkatapos ay nagbago ang ekspresyon ni Dalawaon at sinabi sa bata na ang iyong tatay. Hindi na darating. Sinabi ni Hay na dati sinabi ng tatay na ang nanay ay pumunta para maghanap ng pera, kaya hindi siya makasama ko. Ngayon ang tatay ang maghahanap ng pera, kaya ang nanay ang makakasama ko, diba? Samantala si Yohee ay dinala ni Pulis Sang Jun sa bahay para pansamantalang matuluyan. Nang makapasok sa bahay ay hiniram ni Yohee ang laptop at pagkatapos ay nag-online para tingnan muli ang mga larawan ng kaso ng pagpatay sa kanyang tatay sa pag-asang maaalala ang mga alaala noong hapon ng ika-20. Nang makauwi si Myung Jun sa bahay ay sinisi siya ni Yohee dahil hindi siya bumili ng hamburger para sa akin. Alam mo kung gaano ako kasensitibo kapag hindi nakakakain. Tinawagan ni Pulis Sang Jun ang kanyang kasamahan at hiniling na bumili ng 3 piraso ng burger na may karne ng baka. Pagkatapos ay dumating ang kasamahan na may dalang hamburger sa bahay. Nang makita si Myung Jun doon ay kinuha niya ang baril. Itinim Myung Jun ang kamay bilang pagsuko at sinabi kay Yohee na itaas mo rin ang kamay mo. Pero sinabi ng bata na biktima ako. Pagkatapos ay kumain silang 4 ng magkasama. Ngunit hindi pa rin makarecover sa gulat si Pulis Sang Jun. Hiniling niya sa kasamahan kumuha ng 10 datos mula sa black box sa harap ng bahay ni Director Choi noong ika-20 ng Mayo para tulungan ako dahil baka ang araw ng krimen ay noong araw na iyon. Hindi noong ika-21 tulad ng inaakala natin. Sinabi ng pulis na kasamahan na tumawag ang tiyuhin na chairman sa presinto ng pulis para magtanong tungkol sa laptop ni Director Choi na hinawakan natin bilang ebidensya.
Sinabi ni Yohee na hiniling ito ni Jordan, napaka-peligroso ng lalaking iyon, kaya kailangan nating hulihin siya agad. Kinuha niya ang kwintas ko, kaya hulihin natin siya sa kasong pagnanakaw lang. Kailangan ko nang umuwi dahil kailangan kong alalahanin ang mga alaala noong ika-negatibo 20. Baka makatulong sa akin ang pag-uwi roon para maalala kung si Engineer Park ba ang pumatay sa tatay ko. Kinabukasan ay dinala ni pulis ang Jun sina Yohee at Myung-jun sa bahay ni Director Choi. Dinamayan din ng pulis na kasamahan ang laptop ni Director Choi. Isang tauhan ang kumuha ng larawan ng pagkikita na ito at ipinadala kay Jordan para makita. Nang makapasok sa bahay kung saan dating nanirahan si Yohee, hinila ni Myung-jun si pulis ang Jun palabas para mag-usap ng pribado. Sinabi ni Myung-jun na gusto niyang burahin ang mga bakas ng krimen dahil ayaw niyang masaktan si Yohee. Pagkatapos ay tinawag ni Myung-jun si Yohee na lumabas sa hardin at maghintay. Samantala siya ay nagsimulang maglinis ng mga bakas ng krimen sa pagpatay sa mga magulang ni Yohee. Pagkatapos niyang matapos ay tinawag niya si Yohee pabalik sa bahay para maalala ng bata ang mga alaala noong ika-negatibo 20 na nakalimutan niya. Si Dalawaon ay nakaupo sa ospital nang pumasok si Jordan. Dahil nabigyan na siya ng impormasyon ng pulis na naroon si Dalawaon. Piniling ni Jordan kay Dalawaon na kunin ang laptop ni Director Choi para sa kanya dahil ang laptop na iyon lamang ang makakabukas ng datos sa kwintas. Kung magagawa mo ito ay kalilimutan ko na niloko mo ako ng isa 0000000 test. Nakita ko ang pulis na may hawak ng laptop na pumasok sa bahay ni Director Choi kasama sina Yohee at Myung-jun. Pumunta ka roon at ipakita ang galing mo. Tinignan ni Yohee ang datos sa laptop at naalala niyang narinig niya ang kanyang mga magulang na nag-aaway. At nabanggit ang kwintas. Kaya sinabi niya sa pulis na ang kwintas na kinuha ni Giden sa akin ay iismi iyon. At malamang hinintay niya ang laptop na ito para buksan ang IDs. Kailangang i-demanda si Giden sa pagnanakaw para mahuli siya. Kinabukasan ay ipinaalam ng pulis kay Myung-jun na gising na ang anak niyang si Hee. Kung gusto mong makita ang bata ay maaari kong ayusin agad na inaya ni Myung-jun si Yohee. Na pumunta sa ospital para bisitahin si Hee. Kasama niya pero sinabi ni Yohee na wala naman akong kakilala roon para bisitahin. Pagkatapos ay kinuha ni Yohee ang isang branded na stuffed rabbit na binili mula sa Germany at sinabi kay Myung-jun na ipagbigay mo ito kay Hee para sa akin. Pero sinabi ni Myung-jun na gusto ko ikaw mismo ang magbigay kay Hee. Isang pulis na kasamahan ni Sang-jun ang lihim na pumasok sa kotse. At ipinakita kay Sang-jun ang datos ng black box sa harap ng bahay ni Director Choi. Noong madaling araw ng ika-negatibo 21. Nandoon si Engineer Park sa bahay ni Director Choi at umalis pagkatapos ng 1 oras at kalahati. 3 araw pagkatapos noon ay kinuha niya ang 500,000,000 mula sa EFN account. Sa araw na binayaran ang operasyon ni Hee, yun din ang araw na iyon. Dinamayan ng pulis si Myung-jun sa ospital para bisitahin ang anak niya, mahigpit na niyakap ng ama ang anak. At humingi ng paumanhin dahil hindi siya naroon nang operahan ang bata. Binigyan din ni Yohee si Hee ng branded na stuffed toy na dinala niya. Sinabi ni Hee na magkikita na ang pamilya natin. Ngayon ay may ate na rin ako. Narinig ito ng ama at napaiyak ng malakas. Pagkatapos ng pagbisita ay dinala ng pulis ang dalawa palabas. Pagkatapos ay nakita ni Myung-jun si Dalawaon. Pumunta si pulis Sang-jun sa kulungan para bisitahin si Engineer Park at sinabi sa kanya, pumunta ka sa bahay ni Director Choi noong madaling araw ng ika-negatibo 21, hindi noong gabi ng ika-negatibo 21. Dahil ba kay Dalawaon kaya ka nagsinungaling sa lahat ng bagay. Hindi binayaran mo rin ang 500,000,000 na bayad sa ospital para kay Hee. Ilang araw bago kita binisita, kinuha rin ni Dalawaon ang lahat ng pera mula sa ESPN account mo at ano ang tunay na dahilan kung bakit mo pinatay si Dr. John Yongzo. Utusan ba ni Dalawaon, sinabi ni Engineer Park. Nakita ni Dr. John Yongzo si Dalawaon na madalas pumunta sa ospital, kaya kumalat ang chismis na may relasyon sila. Pinagbantaan niya akong sasabihin sa pulis pagkatapos kong patayin si Director Choi. Kaya ko siya pinatay dahil itinuring ko si Dalawaon na parang anak ko. Ayoko lang na maging miserable pa siya. Si Myung-jun at Yohee ay umuwi sa bahay ng tiyuhin. Nagpa siyang ipakita kay Yohee ang datos ng hard drive ng surveillance camera ng bahay na ito nang makita si Dalawaon na pumasok sa bahay at nakipagkita sa tatay niya. Biglang isinara ni Yohee ang laptop at hiniling kay Myung-jun na huwag nang magsabi pa ng kahit ano. Hinabol siya ng tiyuhin at tinanong kung nakita mo na ba ito dati at bago iyon ay nakita na ni Yohee ang hard drive na ito sa bulsa ng jacket ni Myung-jun. Kaya nang ibigay ng pulis ang laptop ng tatay niya, isinaksak niya ang hard drive para tingnan ang lahat ng datos sa loob. Nang tanungin ni Myung-jun kung naalala mo na ba ang lahat, sinabi ni Yohee na hindi patawagan mo ang pulis at sabihing wala pa akong naaalala. Pinangako mo na sasamahan mo ako hanggang sa maalala ko ang lahat, diba? Sa oras na iyon ay maraming sasakyan ng pulis ang dumating sa bahay. Dumating din si Pulis Sang-jun. At nakita ang mga pulis na gumagawa ng hagdan para umakyat sa loob. Sinabi ng pulis na dating may alitan kay Sang-jun na may nagbigay ng impormasyon na may pulis at kidnapper sa loob ng bahay na ito. Pagkatapos ay kinapusasuhan si Sang-jun sa loob. Si Yohee ay nagmadaling mag-impake ng gamit para tumakas at umiiyak na nakiusap kay Myung-jun na tumakas kasama niya. Pero sinabi ni Myung-jun na kailangan niyang panagutan ang mga ginawa niya. Hindi tayo makakatakas magpakailanman, ang layunin ko ay maiuwi ka ng ligtas at natupad ko na iyon. Pero umiyak ang bata at ayaw iwan ang tiyuhin dahil wala pang naging mabuti sa kanya. Tulad ni Myung-jun, pagkatapos ay pumasok ang mga pulis at inaresto si Myung-jun at hinila si Yohee palayo sa tiyuhin. Iniulat ng media na ang kidnapper ni Yohee ay nahuli na ng pulis. At si Choi Yohee na unang inakalang patay ay nakumpirmang buhay at malusog pa rin ang tiyuhin.
Na chairman ay galit na galit nang makita ang balita at tinawag ang tauhan na dalhin si Jordan dito agad. Sa oras na iyon ay tumakbo ang sekretarya at sinabing may tawag para sa inyo mula kay Yuhi. Sa ospital pagkatapos manood ng balita, sinabi ni Dalawaon sa anak niya na kailangan ng maghanap ng pera ng nanay. Nang tanungin siya ni Hi kung bakit hindi pwede kasama ng nanay, wala ng tatay at nanay, ano na ang gagawin ko? Masunurin ako at matakaw pa, huwag mo akong iwan, Dalawaon. Naalala kung paano siya nakipagmalasakit kay Chairman Choi para ampunin siya. Kaya sinabi niya sa anak na huwag kang magtitiwala kahit kanino para hindi ka masaktan. Kahit ako o kahit sino pa, huwag kang magtitiwala kahit kanino, naiintindihan mo ba? Pagkatapos ay malamig siyang umalis. Si Pulis Sang Jun na nakaposas ay nilapitan ng dating kasamahan at sinabi, "Katulad ka pa rin ng dati, gumagawa ka ng sarili mong paraan ang hindi sumusunod sa utos ng nakatataas pero lumalabas. May malakas kang backer pala." Binuksan niya ang posas ni Sang Jun at sinabing maswerteng hinayupak ka. Paglabas ni Pulis Sang Jun ay nakita niya si Abogado Choi, sinabi ng abogado na si Yohi ang naghanap ng paraan para makalabas, ka dinala ng abogado si Sang Jun sa bahay ni Director Choi at nakita si Yohi na sinusuri ng doktor at nurse ang kalusugan. Sinabi ng bata na salamat sa kapangyarihan ang tinatawag kong tiyuhin kaya napalaya ka. Sinabi ni Yohi sa dalawa na ngayon, punong-puno ng balita tungkol kay Tiyuhin Myung-jun ang mga pahayagan. Gumagamit sila ng mga salitang nakakaakit para isulat ang tungkol sa kanya, kaya magiging disadvantage ito para sa kanya sa korte ngayon. Kailangan nating ilipat ang atensyon ng publiko sa ibang insidente. Kahit na ano pa, hindi naman interesado ang publiko sa katotohanan o kasinungalingan. Kundi gusto lang nila ng chismis, kailangan mong imbestigahan kung sino ang pumatay para mailipat ang opinyon ng publiko. Lumakad si Yohi patungo sa sasakyan at hiniling sa pulis na pumasok sa bahay para kunin ang laptop. Kinilabutan pumasok ang pulis sa kwarto pero wala na ang laptop. Bigla niyang naalala na may babaeng nakasuot ng uniforme ng pulis na may dalang bag ng laptop na lumabas kanina, kaya agad siyang tumakbo palabas para hanapin at ipinaalam kay Yohi ang nangyari. Sinabi ng bata na alam ko na kung sino ang kumuha at walang iba kundi si Dalawaon. Dinala niya ang laptop kay Jordan, isinaksak niya ang kwintas at inilagay ang password. Nakita niya sa video na binuksan ng asawa ni Director Choi ang noon. Pagkatapos ay nakita rin ang mga dokumento ng pananaliksik at eksperimento ni Director Choi. Hiniling ni Dalawaon kay Jordan na huwag na siyang sundan. Dalawang pulis ang pumunta sa silid ng pagsusuri ng video para tingnan muli ang security camera sa labas ng bahay ni Director Choi. Noong araw ng krimen at nag-ulat kay Pulis Sang Jun. Magkaiba ang taong pumasok at lumabas. Sinabi ng eksperto sa pagsusuri na ang lumabas ay may bandy legs. Pero ang pumasok ay wala nito at posibleng babae ang lumabas, agad nag-utos ang boss. Napigilan si Dalawaon sa pag-alis ng bansa sa anumang paraan. Sinabi ni Yohi na wala pa ring konkretong ebidensya na si Dalawaon ang pumatay, kailangan gawin siyang desperado at kusang lumapit sa atin. Nang pumasok ang hepe, tumayo ang lahat ng pulis para bumati maliban kay Yohi na nakaupo pa rin. Nang magtaka ang hepe kung bakit naroon pa rin si Sang Jun kahit nasuspinde na, sinabi ni Yohi na ako ang nagsabi sa kanya na sumama dahil siya ang may ganang lumaban sa mga nakatataas na hindi makatarungan. Narinig ng hepe ang matatag na rason ni Yohi kaya natakot rin siya at umupo para makipag-usap sa lahat. Nagulat si Pulis Sang Jun na bukod kay Engineer Park, may ibang tao sa bahay ni Director Choi noong ika-negatibo 21 ayon sa forensic analysis ay babae ito. Sinabi ni Yohi na ginamitan ako ng pampatulog ng tatay ko noong ika-negatibo 20 at hindi niya ako kailanman pinatulog ng 2 araw ng sunod-sunod. At may ibang gumamit ulit ng pampatulog sa akin pagkatapos mamatay ang tatay ko, kaya nagising ako noong gabi ng ika-negatibo 21. At tumakbo palabas at nakita ko si Dalawaon ang gumawa niyon. Agad nag-utos ang hepe na hulihin siya, pero sinabi ni Pulis Sang Jun na si Yohi ay nasa ilalim ng pampatulog noon kaya maaaring hindi tanggapin ang testimonya. Hiniling ni Yohi na hanapin muna ang laptop at ang kwintas ko dahil mahalaga ang mga itong ebidensya. Sa oras na iyon sumakay si Jordan sa kotse patungo sa paliparan pabalik ng Singapore na. Dumating sina Pulis Sang Jun at ang kasamahan at ipinaalam na inaresto siya dahil sa pagnanakaw ng kwintas ni Yohi. Si Dalawaon na nasa hotel ay nakinig sa balita na inihayag ng hepe sa media na sa lugar ng pagpatay kay Director Choi ay may ibang babae ring naroon. Hinuhuli na namin ang suspect batay sa alaala ng batang si Yohi. Tinawagan agad ni Dalawaon ang gumagawa ng peking pasaporte pero hindi makontak. Pumunta siya sa opisina ng pribadong detective pero wala ng tao roon, mga bakas lang ng dugo sa dingding ang nakita. Kasama ng mga larawan ng katawan niya sa mesa. Pumasok si Pulis Sang Jun sa kulungan para bisitahin si Myung-jun at ipinakita sa ama ang 2 larawan na nagpapakita na si Engineer Park ang pumasok sa bahay ni Director Choi at posibleng si Dalawaon ang lumabas. Inaresto namin si Dalawaon ayon sa hiling ni Yohi. Pero sinabi ng bata na gusto niyang naroon ka para magkaroon siya ng lakas ng loob. Sa oras na iyon may abogadong dumating para makipagkita kay Jordan. Pinatay ng gwardiya sa labas ang monitor at umalis. Inimbitahan ng abogado si Jordan na uminom ng kape. Ipinakita ng abogado kay Jordan ang artikulo na nagpapakita na binaril niya ang isang pribadong detective. Pagkatapos ay naramdaman ni Jordan ang pagkirot ng lalamunan dahil sa kape na mailason. At lumabas na ang abogado ay kapatid ng tauhan na binaril ni Jordan at nahulog sa pool. At siya rin ay inutusan ng boss sa Singapore para patayin si Jordan. Sa bahay ni Yohi ngayon, nagsimulang maglagay ang pulis ng mga tracking devices sa ilalim ng mesa. Dinala rin ni Pulis Sang Jun ang mga dokumento kasama ang laptop at kwintas.
at ibinigay kay Abogado Choi. Si Dalawaon na wala ng matakbuhan ay pumunta sa daungan para makatakas sa ibang bansa. Pero sinabi ng may-ari ng bangka na hinahalughog na ang lahat ng sasakyang pandagat. Kaya imposibleng makatawid ng hangganan pagkatapos ay tinawagan siya ni Yohee. Nagsimulang pag-aralan ni Yohee ang lahat ng dokumento na iniwan ng tatay niya at ang datos sa laptop. At nalaman niya ang dahilan kung bakit gusto siyang dalhin ng tatay niya sa Singapore. Si Myung-jun ay dinala rin ng isang pulis para makipagkita sa team ni Pulis Sang-jun, para matulungan niyang mahuli ang asawang si Dalawaon. Pagkatapos ay sumakay si Dalawaon ng taxi patungo sa ihila ng lolo ni Yohee. At sinusundan ng pulis ang bawat galaw niya, binuksan niya ang pinto at pumasok sa ihila, kung saan siya pansamantalang nanirahan noon. Pagkatapos ay nakita si Yohee sa hardin. Alam niya na sinusubaybayan siya ng pulis, at matapang na bumati pa sa pulis, inamin ni Dalawaon na siya ang mastermind ng kidnapping. Pero lubos na itinanggi na siya ang pumatay. Inilabas ni Yohee ang hard drive ng surveillance camera na ibinigay sa kanya ni Tiyuhin Myung-jun. Pero sinabi ni Dalawaon na malinaw na nakunan doon na pumasok ako sa bahay mo. Pero hindi nito mapapatunayan na ako ang pumatay. Nagsimulang magkwento si Yohee ng kanyang hinuha, hindi ba't maraming beses kang pumunta sa ospital para mag-blackmail sa tatay ko at nagbanta kang ibubunyag ang experimental project niya sa media. Hindi lang iyon, nakatanggap ka ng malaking pera mula sa tatay ko, pero lumaki ang kasakiman mo. Kaya patuloy kang bumalik sa tatay ko, diba? Na nagpagalit sa kanya at hinila ka palabas sa gitna ng gulo simula noon. Kumalat sa ospital ang chismis na may relasyon kayo ng tatay ko. At naging tinik ka sa mata ng tatay ko pagkatapos ng nanay ko. Kaya tinanggal niya ang lahat ng kamera at hinintay kang pumunta sa bahay nang pumasok ka habang kinukuha niya ang isa. Gusto mong kunin ang research documents sa safe dahil mas mahalaga pa iyon kaysa sa perang ibinigay sa iyo ng tatay ko. At nalaman mo na ang password ng safe kay Engineer Park pero bumalik ang tatay ko. Mas mabilis kaysa sa inaasahan mo, at pinlano na niyang patayin ka. Noon ay nakita mo na rin na pinatay ng tatay ko ang nanay ko, kaya tumakbo ka sa sala. Pero nagkamali ng hakbang ang tatay ko, kaya binigyan mo siya ng isang Japanese word sa katawan, pumalakpak si Dalawaon at pinuri. Na masyado kang malikhain nang tumalikod si Dalawaon para umalis. Sinubukan ni Yohee na guluhin siya. Kaya binanggit niya si Chairman Choi, ang lolo ko, na ang unang gusto niyang ampunin ay si Tiyuhin Myung-jun, pero niloko mo siya para ikaw ang pumalit sa posisyon na iyon at nagtagumpay ka. Pero hindi nagtagal ang kaligayahan dahil dumating ang bangungot na sugatan ka sa lig. Dahil sa hindi sinasadyang pagkakasaksak ni Engineer Park, kaya nahawaan ka ng sakit na panghabang buhay. At kinansela ng lolo ko ang pag-ampun sa iyo, pagkatapos ay inampun ka ulit. Pero inabuso siya ng bagong ama kaya iniwan ulit. Kaya siya nanirahan sa ampunan hanggang matapos ang high school at nakatanggap ng tulong pinansyal mula kay Engineer Park. Buwan-buwan inamin ni Engineer Park ang pagpatay para protektahan siya. Samantala si Tiyuhin Myung-jun ay ginamit niya, kaya nakakulong ngayon dahil sa kidnapping. Pero nagtataka ako, wala naman siyang ginawang masama sa iyo, bakit mo siya ginamit ng ganyan? Si Dalawaon ay naprovoke, kaya sinabi kay Yohee na dahil sa eksperimentong iyon nagdusa ako at nadiskrimina. At dapat si Myung-jun ang dumanas noon, kaya kailangan niyang magbayad. Sinabi ni Yohee na lagi siyang positibo at nag-aalala kay Hae at sa akin, bakit kailangan niyang magbayad? Wala naman siyang ginawang mali. Biglang hinawi ni Dalawaon ang lahat ng nasa mesa at sinabing ano bang mali ang ginawa ko. Na naging subject ako ng eksperimento at nahawaan ng sakit na panghabang buhay. Kayo ni Yohee ay tinurukan ng gamot at pinatulog araw-araw kahit brain surgery pa para sa research. Sinabi ni Yohee na mas matagal pa akong dumaan sa mga iyon kaysa sa iyo. Sinabi ni Dalawaon na malayo ka sa akin, nakatira ka sa malaking bahay. At pinupuri ka ng lahat na matalino at magaling. Ako, wala akong nakuha, walang-wala, ninakaw ng tatay mo ang lahat sa akin. Kailangan kong mag-isa na magpunyagi sa buhay. Sinabi ni Yohee na salamat sa pag-iwan mo kay Hae at sa Tiyuhin dahil doon may bago akong pamilya. Narinig ito ni Dalawaon, bumalik siya at sumigaw ng malakas. Ninakaw na naman niya ang akin, lahat akin, naiintindihan mo ba? Mas gugustuhin ko pang patayin silang dalawa kaysa ibigay sa iyo. Sa gitna ng kaguluhan, inamin mismo ni Dalawaon na siya ang pumatay sa tatay ni Yohee. Pagkatapos ay napagtanto niyang nadulas siya, agad nag-utos si Pulis Sang-jun sa mga kasamahan. Na lumabas, maraming pulis ang tumakbo papasok. Kinuha ni Dalawaon ang kutsilyo at sinabing ipapadanas niya kay Yohee ang sakit na dinadala niya. Sinugatan niya ang sariling kamay para madumihan ng dugo ang kutsilyo at hinawakan si Yohee bilang hostage. Biglang, dumating si Myung-jun at sinubukang kumbinsihin si Dalawaon na itigil na ang lahat sa mga mata ni Myung-jun. Ngayon ay parang bata pa rin si Dalawaon noong magkasama sila sa ampunan. Hinawakan ni Myung-jun ng mahigpit ang kamay ni Dalawaon gamit ang dalawang kamay. At paulit-ulit na sinabing itigil mo na, hindi kita kinamumuhian kahit noong nasa simbahan. Totoo, nagdasal ako para maging malusog at masaya ang pamilya natin. Hindi ko kayang makita pang masaktan ang pamilya natin, itigil mo na, nakikiusap ako sa iyo, Dalawaon. Pagkatapos ay binitawan niya ang kutsilyo sa lupa at niyakap siya ni Myung-jun, na nagpaiyak sa kanya ng malakas tulad ng bata. Iniulat ni Pulis Sang-jun na ang suspect sa pagpatay sa mag-asawang Chairman Choi ay isang babae. Siya rin ang nagplano ng kidnapping isang araw pagkatapos. Sinulsulan niya ang asawa niyang kidnapin si Yohee, pero dahil sa guilt, sumuko at nahuli ang lalaking kidnapper. Nang tanungin ng reporter kung ang motibo ba ng krimen ay may kaugnayan sa research ni Director Choi, tinignan ni Pulis Sang-jun ang kasamahan bago sumagot na ang motibo ay ukol sa ari-arian ni Director Choi. Nagsimula ang korte sa paglilitis sa kidnapping ni Myung-jun, hiniling ng prosecution na 15 taong pagkakakulong. Pagkatapos ay dumating si Yohee at nagbigay ng testimonya sa korte, tumanggi siya sa tulong.
dahil natatakot siyang mabago ang kanyang sinabi. Hiniling ng hukom kay Yohee na sundin ang pamamaraan hiniling ni Yohee sa hukom. Na direktang suriin ang kanyang testimonya noong ika-negatibo 21 ng Mayo na himatay ako sa harap ng bahay. Si Tiyuhin Myung-jun ang nagdala sa akin at inalagaan ako. Sa panahong iyon ni minsan hindi ako natakot sa kanya tumayo si Yohee at tinanong. Ano po ang dapat kong gawin para mapalaya siya? Sinabi ng prosecutor na menor de edad pa ang bata, kaya baka padalos-dalos ang desisyon. Pero hiniling ng hukom kay Yohee na magpatuloy. Tuwing may sinasabi ako natatakot siya. Nanlalamig at sinusunod ako ng walang kondisyon ang panahon kasama siya. Ay espesyal na panahon sa akin walang naging mabuti sa akin tulad niya. Alam kong baliw ang humiling na palayain siya kahit paano kinuha niya ako. Pero ano ba ang kidnapping kung ito'y panloloko at pagpigil sa kalayaan ko? Kung gayon ang panahon ng kidnapping ko ay mula nang isilang ako hanggang ika-negatibo 21 ng Mayo 2023. At ang panahon kasama siya ang pinakamalaya ko. Nang matapos ang paglilitis ibinigay ni Yohee kay Dr. Mori ang papel at sinabi, nabasa ko na ang lahat ng research ng tatay ko. Ipapakita nito kung gaano kalayo ang tagumpay ng eksperimento ng tatay ko sa mundong ito wala namang. Henyo na masaya ang hinaharap na iginuhit mo baka wala ring halaga sa anak mo. Nang makauwi ibinigay ng abogado kay Yohee ang back scratcher at sinabing inutusan ako ni Myung-jun na ibigay ito sa iyo. Sa back scratcher may nakasulat na para kay Yohee ang masunuring anak ko. Naalala ni Yohee ang magagandang alaala kasama si Myung-jun. Pagkatapos ay niyakap niya ang back scratcher at umiyak ng malakas. Pumasok si Pulis Sang-jun sa kulungan para bisitahin si Engineer Park at hinikayat siyang mag-apela. Ang pagpatay mo kay Dr. John Jong-soo ay dahil natakot kang ibunyag niya ang pagpatay ni Dalawaon. At binayaran mo pa ang 500,000,001 na ospital para sa anak niya. Sinabi ni Engineer Park na pera iyon mula sa insurance ng asawa ko. Pinayuhan siya ng pulis. Nakalimutan na ang lahat ng guilt pero nanahimik lang siya. Bumalik si Engineer Park sa selda at naalala noong gabi ng pagkamatay ni Director Choi dumating siya sa bahay. At nakita si Dalawaon na nanginginig, kaya hiniling niya kay Dalawaon na magpalit ng uniforme niya. Pagkatapos ay ipinaalam na nakita na tayo ni Yohee kaya tinurukan niya ng pampatulog si Yohee. Si Yohee kasama ang abogado ay bumisita kay Tiyuhin Myung-jun sa kulungan binigyan niya ng hair clip ang Tiyuhin. Para hindi magulo ang itsura. Sinabi ni Yohee na ililipat niya si Hae sa international school pagkalabas niya sa ospital. Hindi ko pa natanong ang opinyon niya pero ako ang magbabayad kaya ako na ang magdedesisyon. Hiniling ni Myung-jun na makipag-usap sa abogado dahil may soccer match pa siya rito. Tinanong ni Yohee kung World Cup ba ang lalaruin mo tinanong ni Myung-jun kung bakit hindi ka nag-aaral. Sinabi ng bata na wala na akong kailangang pag-aralan sinabi ng ama na mag-aral ka ng pinakamahina mo. Social skills nang sabihin ni Myung-jun na pupunta siya sa practice sinabi ni Yohee na pasensya na at salamat. Kinurot ng ama ang pisngi ni Yohee binigyan siya ng bata ng hampas sa ulo. Pagkatapos ay nagsimulang maglaro at maghabulan ang dalawa. Kinabukasan nagsuot si Yohee ng uniforme ng estudyante at sumama kay Hae sa paaralan. Nang hilingin ng guro kay Yohee na ipakilala ang sarili sa klase malamig niyang sinabi. Ako si Choi Yohee ang yaman ko ay humigit kumulang 100 bilyong won. May ospital pa ako at kalahati ng bangko. Naalala ni Yohee ang sinabi ni Myung-jun kaya ngumiti siya at sinabing ako si Choi Yohee 11 taong gulang. Mahina ang social skills ko sana matulungan niyo ako. Si Dr. Mori ay pumunta sa isang international school sa Singapore, batay sa address na ibinigay ni Yohee sa papel. Pagkapasok sa paaralan dinala siya ng guro sa isang classroom. May babaeng masigasig na nagsusolve ng math at ang pangalan niya ay Elena. At kamukha niya si Yohee maaaring kambal niya ito. O resulta ng ibang proyekto ni Director Choi. Hanggang dito natapos ang pelikula. Kung nagustuhan niyo ang kwento huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Para suportahan ako hanggang sa susunod na i-video.